Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1213-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Sa buong Lost Stone Forest, tanging si Martial Emperor Shi-Chi lang ang nakahadlang sa kanyang pag-atake matapos siyang ma-devilized. Kahit na ang pag-atake na ginawa niya kanina ay hindi niya buong lakas, hindi iyon isang bagay na kayang tiisin ng isang Martial Monarch, kahit isang powerhouse na pumasok sa tuktok ng Martial Monarch stage. Bata, ang lakas mo ay makapangyarihan. Si Martial Emperor Shi-Chi na ang katawan ay matangkad at matayog ay mataimtim na tumingin kay Alvin. Bilang mga kapwa Martial Emperor sa Cloud Continent, hindi pa kita narinig. Sino ka ba talaga? Martial Emperor. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Martial Emperor Shi-Chi, ang grupo ng mga disipulo at tagasunod ng Martial Emperor na kara-rating lang, kasama na ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor na may apelidong Blackwell at Sun, ay agad na naunawaan. So isa siyang Martial Emperor. Tanging ang mga grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na naruroon sa eksena mula pa noong una, kasama si Lawrence, ang nakakaalam na ang binata na nakasuot ng lila ay hindi isang Martial Emperor. O at least, hindi siya isang Martial Emperor saglit lang. Ang kanyang lakas ay tumaas sa napakalakas na antas dahil sa stone tablet na walang sulok sa kanyang kamay. Lahat ng lakas na taglay niya ngayon ay nagmula sa mahiwagang batong iyon. Kung maaari kong makuha ang aking mga kamay sa tapyas na bato, ibig sabihin ba nito ay magkakaroon din ako ng kapangyarihan na kasalukuyang taglay niya? Nawala ang pangamba sa mukha ni Lawrence nang lumipat ang tingin niya sa Devil Seal tablet na nasa kamay ni Alvin. Napalitan ito ng tingin ng katakawan habang nangangati na kunin ang Devil Seal tablet para sa sarili. Marahil, pagkatapos kong makuha ang aking mga kamay sa batong ito, ang elevation na ibinibigay sa akin ng tabletang bato ay mas malaki kaysa sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung hindi dahil sa batong ito, ang kanyang lakas ay hindi mas malakas kaysa sa akin. Sa sandaling naisip ito ni Lawrence, ang kanyang puso ay nag-alab sa mas malakas na apoy. Umalis ka na. Nang mapansin ni Alvin na ang kanyang malay ay humihina sa isang nakakatakot na bilis, o sa mas tumpak, nang mapansin niyang ang kanyang kamalayan ay pinipigilan ng enerhiya mula sa Devil Seal tablet, si Alvin ay sumigaw at muling kumilos. Whoosh! Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang Devil Seal tablet at inihagis ito kay Martial Emperor Shi-Chi. Para sa kanya, ang Martial Emperor Shi-Chi ay walang alinlangan na isang malaking hadlang na humaharang sa kanya sa pagpatay kay Lawrence. Kung gusto niyang patayin si Lawrence, kailangan muna niyang alisin ang balakid na ito. Boom! Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw. Ito ay tunog ng Martial Emperor Shi-Chi na nakatanggap ng isa pang suntok mula kay Alvin. Sa sumunod na iglap, isang umuugong na alon ang hamampas. Sa pagkakataong ito, pinaghandaan na ito ng mga tao at hindi masyadong nasaktan. Gayunpaman, nagulat pa rin sila sa eksenang nasa harapan nila. Bagamat nakatiis si Martial Emperor Shi-Chi, pinalipad siya na parang araw na ibinaril ng busog ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin. Bukod dito, umubo pa siya ng isang subo ng dugo. Matapos mapalipad si Martial Emperor Shi-Chi ng mahigit 10 metro, sa wakas ay huminto siya. Naging berde ang kanyang mukha bago ito namutla. Halata namang nasugatan siya. Katahimikan. Natahimik ang eksena. Nasaktan si Master. Nanliit ang mga mata ni Lawrence nang makita niya ang eksenang ito. Baka sa mukha niya ang takot. Ano man ang mangyari, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang kanyang amo na parang isang hindi magagapi na battle god ay masasaktan. Higit pa riyan, talagang nasugatan siya ng pinuno ng mababang antas ng first rate na puwersa na kanyang minamaliit. Bagaman hindi pa ginagamit ni Master ang kanyang spirit weapon. Pero hindi ba't napakaganda ng batong ito sa kamay ni Alvin? Naramdaman lang ni Lawrence ang panginginig na dumadaloy sa kanyang gulugad nang tingnan niyang muli ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin. Kasabay nito, mas lalong naiba ang katakawan sa kanyang mga mata. Nakita niyang mas kakaiba ang stone tablet sa kamay ni Alvin. Guru! Bumangon din ng takot sa dalawa pang direktang disipulo ng Martial Emperor matapos nilang makita na nasugatan si Martial Emperor Shi-Chi.
Panginoong Martial Emperor. Ang iba pang mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay natarante rin nang makita nila ang eksenang naganap sa kanilang mga mata. Ang Martial Emperor Shi na halos hindi magagapi sa kanilang mga mata ay talagang nasugatan. Sa sandaling ito, si Alvin ang nasa sentro ng atensyon. Sino siya? Bakit ang lakas niya? Mukhang kahit si Lord Martial Emperor ay hindi alam kung sino rin itong Martial Emperor. Huwag mong sabihin sa akin na siya ay talagang isang reclusive Martial Emperor. Nagsimulang mag-isip ang grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor na kararating pa lang. Labi silang na-curious tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Sa huli, lahat sila ay dumating sa conclusion na si Alvin ay kailangang maging isang reclusive Martial Emperor. Mayroong hindi hihigit sa 10 Martial Emperors na kilala sa publiko sa Cloud Continent. Hindi pa nila narinig ang tungkol sa kanya sa 10 taong ito. Lilang buhok na may pulang-pulang mata. Hindi siya nagmukhang tao. Baka isa siyang Demon Emperor. Maya-maya pa, may nagsimulang mag-speculate. Demonyong Emperador. Isang tao na sa anumang paraan ay mas mababa sa Martial Emperors at nilinang mula sa isang Demon Beast. Sa buong Cloud Continent, mayroong higit sa 10 kilalang Demon Emperors. Ang bilang ay mas maraming tao kaysa sa mga Martial Emperors. Nakarinig ako ng ilang Demon Emperors, ngunit wala pa akong narinig na sino mang may katulad na katangian tulad niya, sabi ng isa sa mga alagad ng Martial Emperor. Lahat kayo nagkakamali. Sa sandaling ito, isa-isang umiling ang grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na naririto mula pa noong una. Hindi siya isang Martial Emperor o isang Demon Emperor. Hindi isang Martial Emperor o isang Demon Emperor. Siguradong nagbibiro kayo. Agad na kumunat ang noo ng grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor na kararating lang sa pinangyarihan. Malinaw na nakasulat sa kanilang mga mukha ang kawalan ng paniniwala. Ang isang taong nagawang manakit sa Martial Emperor ng Lost Stone Forest na si Shi ay hindi isang Martial Emperor o isang Demon Emperor. Anong biro? Marahil ang kanyang lakas ay katumbas ng isang Martial Emperor o isang Demon Emperor sa ngayon. Gayunpaman bago niya ilabas ang batong tableta na iyon, tiyak na hindi siya isang Martial Emperor o isang Demon Emperor. Tama. Bago niya ilabas ang stone tablet na iyon, hindi man lang niya natalo si Senior Brother Blackwell. Ayon kay Senior Brother Blackwell, isa lamang siyang pinuno ng isang mababang antas ng first-rate na puwersa. Naging makapangyarihan lamang siya dahil sa kakaibang batong iyon sa kanyang kamay. Nasaksihan namin ito ng aming mga mata. Ang grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na naruroon sa pinangyarihan mula pa sa simula ay sunod-sunod na tumunog. Saglit na natigilan ang grupo ng mga kararating pa lang, kasama na ang 2 direktang alagad ng Martial Emperor. Hindi nila inaasahan na magiging ganoon ang katotohanan. Damn it! Ibinunyag talaga nila ang lahat. Madilim ang mukha ni Lawrence. Hindi niya inaasahan na ang grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na naruroon sa eksena sa simula pa lang ay magbubunyag ng kwento tungkol sa tapyas ng bato sa kamay ni Alvin. Ito ay ganap na nakagambala sa kanyang plano. Sa katunayan, napagpasyahan na niyang kunin ang stone tablet na iyon para sa kanyang sarili pagkatapos na alisin ng kanyang amo si Alvin. Bagamat ang kanyang amo ay nasugatan ni Alvin, naniniwala pa rin siya sa kanyang amo dahil hindi pa niya ginagamit ang kanyang spirit weapon. Ang spirit weapon ng kanyang master ay isang quasi-royal grade spirit weapon na higit na nakahihigit sa grade 1 na spirit weapons. Mayroon lamang ilang quasi-royal grade spirit weapon sa buong Cloud Continent. Ito ay sinabi na ito ay isang relic na naiwan mula sa 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng 10,000 taon na ito, maraming namumukod tanging manggagawa ng armas ang isinilang, ngunit wala sa kanila ang nakagawa ng quasi-royal grade spirit weapon. Naniniwala siya na hanggat ginagamit ng kanyang amo ang kanyang quasi-royal grade spirit weapon, tiyak na mapapatay niya si Alvin. Sa oras na iyon, siya ay magiging katulad ng mangingisda na makikinabang kapag ang snip at ang kabibe ay nagbuno sa pamamagitan ng pagkuha sa batong tableta sa mga kamay ng patay na si Alvin. Nararamdaman niya na hanggat maaari niyang makuha ang kanyang mga kamay sa stone tablet, ang kanyang buhay ay sasailalim sa isang makabagbag damdaming pagbabago.
Gayunpaman, ngayong alam na ng lahat na ang stone tablet sa kamay ni Alvin ay hindi pangkaraniwan, kahit na mamatay si Alvin, imposible para sa kanya na kunin ang stone tablet na iyon para sa kanyang sarili. Kahit na ang kanyang amo ay malamang na interesado sa pagkuha ng batong tabletang iyon. Sa nangyari, tama ang hula ni Lawrence. Nang marinig ng nasugatang Martial Emperor Shi-Chi ang palitan ng grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor at nalaman na hindi pangkaraniwan ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin, agad na nagningning ang kanyang mga mata. Napukaw din ang kanyang interes. Matapos ang taong iyon na ang lakas ay orihinal na mas mahina kaysa sa kanyang direktang disipulo, si Lawrence, nabuhayin ang stone tablet na ito, siya ay nagtataglay ng lakas na higit sa kanyang sarili noong hindi siya gumagamit ng anumang spirit weapon. Noong una, akala ko isa kang Martial Emperor o Demon Emperor. Pero hindi ko akalain na ang lakas mo talaga ay nanggaling sa stone tablet na nasa kamay mo. Isang malakas na pahiwatig ng kasakiman ang makikita sa mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi nang tingnan niya ang Devil Seal tablet sa mga kamay ni Alvin. Bagamat isa siyang Martial Emperor at walang maraming bagay na interesado siya, kapag interesado siya sa isang bagay, hindi siya magsisikap na makuha ito. Sa sandaling ito, interesado siya sa stone tablet sa kamay ng binata na nakasuot ng lila. Ang napakagandang stone tablet. Kung makuha ko ang aking mga kamay dito at makuha ang kapangyarihan nito, marahil ay magagawa kong maging pinakamalakas na tao sa Cloud Continent. Sa oras na iyon, ang mga taong iyon ay kailangang dumaan sa akin bago nila magawa ang anumang bagay. Sa sandaling naisip ito ni Martial Emperor Shi-Chi, lalo siyang naging interesado. Nangangati siyang kunin ang Devil Seal tablet sa kamay ni Alvin. Walang duda na yung mga taong tinutukoy niya ay ang iba pang Martial Emperors at Demon Emperors sa Cloud Continent. Mula ngayon, ang tapyas ng bato na nasa iyong mga kamay ay magiging akin, Martial Emperor Shi-Chi. Walang nakakaalam kung kailan lumitaw ang isang 7 talampakang sibat sa kamay ni Martial Emperor Shi-Chi. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang malawak na lumiligid na enerhiya ang pumasok dito. Sa isang kisap mata ng mahabang sibat na iyon, naganap kaagad ang isang hindi pangkaraniwang bagay. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa kalangitan, pinakilos ng enerhiya ng Martial Emperor Shi-Chi. Kanina pa niya nadiskubre ang lakas ng naka-purple na binata sa harapan niya. Nang hindi gumagamit ng anumang spirit weapon, hindi siya katugma ng binata na naka-purple. Tiwala siyang matatalo niya siya kung gagamitin niya ang kanyang spirit weapon. Gayunpaman, sa ilalim ng mata ko ng mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi, ganap na hindi siya pinansin ni Alvin. Sa halip, tanging ang kanyang after image lang ang natitira sa harap ni Martial Emperor Shi-Chi habang nagmamadali siyang pumunta sa malayo. Sa direksyon na iyon, nakatayong mag-isa ang isang babaeng nakasuot ng pula. Si Irish iyon. Nang si Alvin ay lumilipad patungo kay Irish, dali-dali niyang sinabi sa kanya gamit ang voice transmission, "Irish, sundan mo ako." Sa tingin ko ay hindi na ako makakatagal pa. Sa sandaling ito, malinaw niyang nararamdaman na humihina at humihina ang kanyang kamalayan. Hindi magtatagal bago ito tuluyang masusugpo ng enerhiya ng Devil Seal tablet. Sa mga oras na iyon, hindi niya alam kung makakabalik pa siya ng malay. Ito ay dahil sa kadahilanang ito naramdaman niyang wala na siyang mahabang oras. Kailangan niyang iligtas si Irish mula sa lugar na ito sa pinakamaikling panahon na posible. Ang natitira ay hindi na mahalaga. Mahuhulaan ni Lawrence ang intensyon ni Alvin nang makita niya ang after image ni Alvin pagkatapos niyang tumungo sa direksyon ni Irish. Mabilis niyang pinaalalahanan si Martial Emperor Shi-Chi, "Guro." Sinusubukan niyang tumakas. 12:14. Lumipad si Alvin patungo kay Irish sa napakabilis na bilis na isang tao lang ang nakakakita nito ng malinaw habang ang tatlo pa ay nakakakuha lamang ng ilang bakas nito ng napakahirap. Ang taong malinaw na nakakakita nito ay si Martial Emperor Shi-Chi. Tulad ng para sa iba pang tatlo, sila ang tatlong direktang disipulo ng Martial Emperor, kasama si Lawrence. Para sa iba, nakita lang nila si Alvin na naglalaho sa harapan nila. Hanggang sa narinig nila ang sigaw ni Lawrence ay nalaman nila ang intensyon ni Alvin. "Kuya Alvin." Sa sandaling marinig ni Irish ang voice transmission ni Alvin, agad na nagdilim ang kanyang maselang mukha.
Hindi siya nanatili sa kanyang pwesto at agad na lumipad patungo sa lugar kung saan nakatayo kanina si Alvin. Ginawa niya iyon dahil hindi niya maabutin ang mabilis na bilis ni Alvin. Dahil sa kadahilanang iyon, ito ang tanging pagpipilian na mayroon siya. Nang lumipad siya palabas, agad niyang naramdaman ang isang napakalamig at malakas na hangin na humampa sa kanya mula sa harapan. Nalaman niya kaagad na tama ang pinili niya. Ang kanyang kuya Alvin ay sumusugod sa kanya sa isang tuwid na linya. Ang lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Firmf! Mabilis na umalangaw-ngaw ang malamig na ungol. Sa sumunod na sandali, nawala din ang figure ni Martial Emperor Shi-Chi sa paningin ng halos lahat. Ang kanyang bilis ay napakabilis. Ito ay mas mabilis kaysa kay Alvin. Nang kumilos si Martial Emperor Shi-Chi, inihagis niya ang kanyang martial technique sa paggalaw at umasa sa 7 talampakang sibat. Ang 7 talampakang haba na sibat na ito ay isang relic mula 10,000 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang quasi-royal grade spirit weapon na nang ibabaw sa grade 1 spirit swords. Kung si Alvin ay naglaan ng oras upang maingat na pagmasdan ito, matutuklasan niyang ang quasi-royal grade spirit spear na ito ay personal na pinino ng Rebirth Martial Emperor sa panahon ng kanyang ikalawang reincarnation. Bilang quasi-royal grade spirit weapon, ang 7 talampakang haba ay nagbigay ng 100% na pagpapalakas sa lakas. Sa isang kisap mata ng mahabang sibat na iyon, naganap ang isang makalangit na kababalaghan. Sinisingil ni Martial Emperor Shi-Chi si Alvin sa bilis na mas mabilis kaysa sa kidlat. Whoosh! Ang bilis ng Martial Emperor Shi-Chi ay napakabilis na naging sanhi ng pag-vibrate ng daloy ng hangin sa hangin at nagdulot ng nakakatalam na tunog ng pagsipol ng hangin sa hangin. Boom! 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 Nang lumipad palabas sina Alvin at Martial Emperor Shi-Chi, hindi lamang ang hangin ay nag-vibrate, ito rin ay set ng mga dumadagindong na tunog ng pagsabog. Kung talagang hahayaan kitang makatakas dito, ako, si Martial Emperor Shi-Chi, ay mahihiyang tumayo sa Cloud Continent. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Martial Emperor Shi-Chi na sinabayan ng nakakatalam na tunog. Sa isang kisap mata, ang kanyang 7 talampakang haba na sibat ay naging 3 sibat na sinag sa isang kisap mata, na umaakay kay Alvin. Ang 3 sibat na sinag ay tumigas. Ang espasyong nalampasan nila ay nanginginig at nanganganib na magkawatak-watek. Swish! 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 Ang bilis ng 3 sibat na sinag ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Napakabilis nito na kahit ang 3 direktang disipulo ng Martial Emperor, kabilang si Lawrence, ay hindi ito makita ng malinaw, lalo pa ang grupo ng mga disipulo at tagasunod ni Martial Emperor. Ang tanging taong malinaw na nakakakita nito ay ang devil na si Alvin. Damn it! Nagalit si Alvin nang matuklasan niya ang panganib at ang katotohanang malapit ng tuluyang masugpo ang kanyang kamalayan. Pagkatapos gamitin ni Martial Emperor Shi-Chi ang kanyang spirit weapon, ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Sa kanyang bilis, hindi ako makakatakas kasama si Irish. Ang puso ni Alvin ay napunit sa pagkabalisa sa napakahalagang sandaling ito. Gayunpaman, bagamat napunit ang kanyang puso sa pagkabalisa, ang kanyang isip ay kalmado. Maya-maya pa ay may bumbilya na ang pumasok sa isip niya. Ito lang yata ang choice ko. Irish, itong bote ng pill na ito ay naglalaman ng Royal Grade Resurrection Pills, bilasan mo at inumin mo na. Iwanan mo na ito hanggat kaya mo. Habang kinakausap ni Alvin si Irish gamit ang voice transmission, nagtaas siya ng kamay at naghagis ng isang bote ng mga table task kay Irish. Pagkatapos, agad niyang binawasan ang kanyang bilis. Tungkol sa paggamit ng Royal Grade Resurrection Pills, hindi nagpaliwanag ng kahit ano si Alvin. Hindi pinahintulutan ng panahon na magpaliwanag siya ng anuman. Naturally, hindi na niya kailangang magpaliwanag dahil matagal na niyang sinabi kay Irish na ang tanging paraan para mabawi niya ang kanyang memorya ay ang ubusin ang Royal Grade Resurrection Pills. Matapos ihagis ni Alvin ang bote ng tableta, mabilis siyang tumalikod. Sa pagtaas ng kanyang kamay, inihagis niya ang Devil Seal tablet sa kanyang kamay patungo sa 3 guhit ng spear ray na ipinutok ni Martial Emperor Shi-Chi. Klang! Klang! Klang!
Ang tatlong sibat na sinag ay nabasag sa Devil Seal tablet. Isang malaking enerhiya ang bumulwak dito at pumasok sa katawan ni Alvin sa pamamagitan ng Devil Seal tablet. Nagdulot ito ng pag-ikot ng kanyang vital energy at dugo, at napilitan siyang umatras ng 10 hakbang. Ang lakas ng Martial Emperor Shi-Chi na ito ay talagang ganito kalakas. Kung fully conscious pa ako, siguradong hindi ako match sa kanya. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili na ang kanyang vital energy at dugo ay nasa kaguluhan sa loob ng kanyang katawan. Maya-maya, lumingon si Alvin upang tingnan si Irish na nakatayo sa parehong lugar, natulala, pagkatapos matanggap ang bote ng mga table tasks. Muli, hinimok niya ito gamit ang voice transmission, Irish. Go now! Sa susunod na sandali, ang kanyang kamalayan na maaari lamang magpatuloy sa isang span ng ilang higit pang mga paghinga ay tumigil kaagad sa paglaban. Hinayaan niyang ganap na pigilan ng enerhiya mula sa Devil Seal tablet ang kanyang kamalayan. Ginawa niya ito dahil alam niyang magagamit lang niya ng buo ang lakas na ibinigay sa kanya ng Devil Seal tablet kung siya ay nasa ilalim ng ganap na kontrol ng enerhiya mula sa Devil Seal tablet. Noon lang siya makakalaban ni Martial Emperor Shi-Chi. Boom! Halos kasabay nito nang mawala ng malay si Alvin, ang kanyang kulay, ube na buhok ay biglang lumiwanag, at ang kanyang mga pulang mata ay naging mas kakaiba. Isang malakas na alon ang muling humampas sa kanyang katawan. Boom! 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 Tila hinigop ang hangin sa paligid kung saan dumaan ang malakas na alon. Ang lupa sa loob ng 100 meter radius na orihinal na wasak, ay mas lalong nag-crack. Ang ilang mga trenches ay tila nagbago sa napakalalim na kalaliman. Ang lahat ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ay pinalipad. Hindi naiiba si Irish. Siya ay ipinadala sa paglipad sa malayo. Maging ang tatlong direktang alagad ng Martial Emperor, kabilang si Lawrence, ay napilitang umatras ng mahigit 10 hakbang pabalik ng malakas na alon. Ang kanilang mga mukha ay naging lubos na seryoso. Maaari pa niyang itaas ang kanyang lakas. Anong klaseng halimaw siya? Ang tatlong direktang disipulo ng Martial Emperor, kabilang si Lawrence, ay malinaw na naramdaman ang lakas ng batang iyon na may kulay lila na buhok na may pulang mata sa malayo. Kuya Alvin. Sa wakas ay napagtanto ni Irish na pinalipad kung ano ang nangyayari. Isang masamang pakiramdam ang bumangon sa kanyang puso nang makita niya ang kulay ubing figure na nawala sa loob lamang ng 1 segundo at nakipagsagupaan kay Martial Emperor Shi-Chi sa sandaling ito ay muling lumitaw. Gayunpaman, siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at kalaunan ay tumakas sa labas ng Lost Stone Forest nang maisip niya kung paano ang lahat ng mga bagay na ginagawa ng lalaki ngayon ay para sa kanya. Sa sandaling ito, nais niyang manatili sa likuran at mapahamak kasama ang lalaki. Gayunpaman, sa sandaling maalala niya na hiniling siya ng lalaki na umalis at magiging pabigat lamang siya kung mananatili siya, nagpasya siyang umalis muna sa Lost Stone Forest. Hindi bababasa, ito ay magbibigay sa kanya ng kapayapaan ng isip. Kung hindi ka mabubuhay, hindi ko na rin pahahabain ang aking kawalang galang na pag-iral. Nagpasya si Irish habang siya ay tumakas. Kung may nangyari kay Alvin, hindi siya magpapatuloy na mamuhay ng mag-isa. Sasamahan siya nito magpakailanman. Whoosh! Gayunpaman, isang parang multo ang lumitaw sa kanyang mga mata at humarang sa kanyang daan nang magsimula siyang tumakas mula sa Lost Stone Forest. Irish, nakalimutan mo na ba ang pangako natin? Ang taong humahadlang sa daan ni Irish ay walang iba kundi si Lawrence. Noong sina Alvin at Martial Emperor Shi-Chi ay nakulong sa isang mahigpit na labanan, si Lawrence lamang ang may bahagi ng kanyang atensyon kay Irish. Agad niyang pinigilan si Irish nang makita niyang aalis na siya. Bagamat medyo dumilim ang mukha ni Irish, hindi niya ito sinagot. Nakaramdam siya ng kaunting kawalan ng magawa sa pagharap kay Lawrence. Alam niyang imposibleng makatakas siya ngayon. Ilang sandali, nanatili siyang hindi kumikibo. Hindi niya pinansin si Lawrence at tumingin sa dalawang figure na nagbabanggaan sa isa't isa. Pareho silang tila magkatugma sa lakas. Walang pakialam si Lawrence na hindi pinansin ni Irish. Naturally, ang pangunahing dahilan ay dahil sa katotohanan na mayroon siyang mas malalaking bagay na dapat ipag-alala.
Sa sandaling ito, walang malinaw na nanalo sa labanan sa pagitan ni Alvin at ng kanyang amo. Maaaring manalo ang kanyang amo, ngunit sa parehong oras, maaaring manalo rin si Alvin. Magiging happy ending kung mananalo ang kanyang amo. Gayunpaman, kahit na tumakas siya ngayon, malamang na mamatay siya kapag nanalo si Alvin. Malinaw sa kanya na hinding-hindi siya makakatakas mula sa palad ni Alvin dahil ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa kanyang Panginoon. Dahil dito, pinuntiryan niya si Irish. Sa kritikal na sandali, maaari niyang gamitin si Irish bilang isang hostage. Hindi kikilo si Alvin laban sa kanya upang maiwasang saktan siya. Bagamat napakabilis ng kasalukuyang bilis ni Alvin na halos hindi niya ito maabutin, tiwala siyang kaya niyang wakasan ang buhay ni Irish sa sandaling sinubukan ni Alvin na umatake. Bagamat desperado siyang gawing kanya si Irish, wala siyang kwenta ngayong kasangkot ito sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang hindi alam ni Lawrence ay kahit na nagawang patayin ng Alvin ang kanyang Panginoon, si Martial Emperor Shi-Chi, sasalakayin pa rin siya ni Alvin kahit nandoon si Irish. Ito ay dahil nawalan na ng malay si Alvin. Siya ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ng Devil Seal Tablet. Sa ngayon, para siyang shell na walang kaluluwa at tanging enerhiya. Tanging ang kanyang battle instinct na lang ang natitira. Patayin. Patayin. Bilang isang bagay na pumipigil sa maraming Devil Cultivator, ang enerhiya na nasa loob ay nabuo mula sa mga labi ng kaluluwa ng lahat ng malupit at malupit na Devil Cultivator. Iisa na lang ang natitira sa isip ni Alvin nang kontrolado siya ng enerhiya. Patayin ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa harap niya. Siya lang ang kwalipikadong mabuhay sa mundong ito. Sa sandaling ito, hindi siya magpapakita ng anumang awa kahit na si Irish ang tumayo sa kanyang harapan dahil wala na siya sa kanyang sarili. To be more precise, sa kanya pa rin ang katawan, pero ang kumokontrol sa katawan niya ay hindi siya. Sa ngayon, ang kanyang kamalayan ay ganap na pinigilan. Para siyang pumasok sa isang malalim na pagkakatulog. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa sandaling ito kaya paano siya nakikialam. Dahil dito, walang alinlangang kalokohan ang plano ni Lawrence. Kung nakatakas siya ngayon, baka may pagkakataon pa siyang makatakas. Hindi sinasadyang habulin siya ni Alvin pagkatapos niyang patayin ang lahat sa Lost Stone Forest dahil tuluyan na siyang na-devilized. Boom! 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 Isang malakas na tunog ng pagsabog na sinamahan ng mga pagsabog ng mga gumugulong at maaapektuhang mga alon na dumaan sa kalahati ng Lost Stone Forest ay nagpalamig sa grupo ng mga disipulo at mga tagasunod ng Martial Emperor Spine na nanunood mula sa malayo. Natural, marami rin ang natuwa. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang labanan sa antas ng Martial Emperor. Bagamat hindi nila malinaw na makita ang dalawang figure na mawawala sa isang sandali at mag-aaway sa susunod, kumulo pa rin ang dugo nila nang magsagupaan ang dalawang figure at naging sanhi ng pagyanig ng buong Lost Stone Forest. 1215. Matapos mabuhay ng mahigit kalahating siglo, ito ang unang pagkakataon nilang masaksihan ang labanan sa pagitan ng mga Martial Emperors. Sa pamamagitan lamang ng pagtaas ng kanilang mga kamay, kitang-kita na ang mga alon sa hangin. Ang buong mundo ay nayanig, at walang lupang naiwang buo. Sa loob ng 100 metrong radius, ang lahat ng mga bato, malaki at maliit, ay itinaas at nabasag sa alabok. Paano tataas ang lakas niya sa isang kisap mata? Pinitik ni Martial Emperor Shi-Chi ang 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay at nakipag-ugnayan muli sa Devil Seal Tablet sa kamay ni Alvin. Nang umikot ang vital energy at dugo sa kanyang katawan, naubos siya sa pagkabigla. Batay sa kanyang paghatol, ang lakas ni Alvin ay hindi dapat mas malakas kaysa sa kanya kapag ginamit niya ang kanyang quasi-royal grade spirit weapon. Gayunpaman, ang kinalabasan ay hindi inaasahan. Kung hindi ako nakalusot sa 4th level Martial Emperor stage 6 na buwan na ang nakalipas, natalo na sana ako sa labanan ngayon. Napaisip si Martial Emperor Shi-Chi sa sarili. Matapos ang 7 talampakang haba ng sibat na nasa kanyang kamay ay bumangga sa Devil Seal Tablet sa mga kamay ni Alvin, mabilis na umatras si Martial Emperor Shi-Chi habang pinag-aaralan niya ang lilang figure sa kanyang harapan.
Pakiramdam niya ay medyo iba na ang purple na binata sa dati. Simula kailan naging sobrang dilim ng mata niya. Para siyang zombie ngayon. Mabilis itong natuklasan ni Martial Emperor Shi-Chi. Ang binata na naka-purple sa kanyang harapan na may purple na buhok at pulang mata ay tila hindi nagbago sa isang sulyap lang. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ang kanyang mga pulang mata na walang ningning tulad ng dati. Tanging kabangisan at karahasan ang makikita sa mga mata na iyon. Para siyang nag-transform sa isang killing machine. Whoosh! Ang susunod na hakbang ni Alvin kung saan direktang sinunggaban niya si Martial Emperor Shi-Chi ay lalo pang nakumpirma ang kanyang teorya. Nakaharap sa lumilipad na lilang buhok ni Alvin at nanlilisik na pulang mata habang hawak niya ang Devil Seal tablet na naglalabas ng itim na ambon, nagsimulang bumalot ang panginginig sa puso ni Martial Emperor Shi-Chi. Ang isang killing machine ay walang emosyon, umaasa lamang sa kanyang instinct sa labanan. Hanggat may lakas siya, lalaban siya. Alam na alam ito ni Martial Emperor Shi-Chi. Marahil, ang kanyang lakas ay lubos na nababagay sa binata na nakasuot ng kulay ube na ni isa ay hindi maaaring makakuha ng higit na kamay ngayon. Gayunpaman, kung ipagpatuloy nila ito, tiyak na matatalo siya dahil mapapagod din siya sa huli. Kitang-kita niya ang kirot mula sa kanyang vital energy at pag-agos ng dugo sa tuwing sila ay magkasalubong. Kung magpapatuloy sila sa ganito, hindi lang ang katawan niya, pati puso niya ay pagod din. Hindi ko kayang magpatuloy sa ganito. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ako sa bandang huli. Gamit ang isang putik ng 7 talampakang sibat sa kanyang kamay, muling nakipagsagupaan si Martial Emperor Shi-Chi kay Alvin bago siya umatras muli. Nagsimulang umikot ang kanyang isip habang sinusubukang makaisip ng solusyon. Sa sandaling ito, lubos niyang natitiyak na ang binatilyong nakasuot ng lila na nasa harapan niya ay tuluyan nang nawala sa kanyang katinoan. Siya ay nasa ilalim ng kumpletong kontrol ng stone tablet sa kanyang kamay. Ang kakaiba ng bato ay nabawasan kaagad ang kasakiman sa mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi. Napansin din niya na bagamat ang stone tablet sa kamay ng binata na nakasuot ng lila ay lubos na nagpalakas ng lakas ng isang tao, ang side effect nito ay nakakatakot din. Ang side effect nito ay gagawin itong walang emosyon na makinang pamatay. Sa sumunod na sandali, isang eksenang naganap sa dakong timog silangan ng Lost Stone Forest ang bumulaga sa 3 direktang disipulo ng Martial Emperor, kabilang si Lawrence. Napansin nilang tumatakas talaga ang kanilang amo. Tungkol naman sa figurang iyon na may lilang buhok at pulang dugo ang mga mata, tinutugis nito ang kanilang Panginoon na parang anino. Naging sanhi ito upang magmukhang kaawa-awa ang kanilang Panginoon, na wala ang prestihiyo ng isang Martial Emperor. Master ay nakatakas ba? Don't tell me Master is not a match for him. Bulong sa sarili ang direktang disipulo ng Martial Emperor na may apelyidong Blackwell. Siya ay lubos na naguguluhan. Ang kanyang mga ungol ay narinig ng marami sa mga alagad ng Martial Emperor. Hindi siya matatalo ni Lord Martial Emperor. Hindi ito maaaring totoo. Pero sabi ni Senior Brother Blackwell. Hindi natin malinaw na nakikita ang galaw ni Lord Martial Emperor, ngunit bilang isang powerhouse na umabot na sa rurok ng Martial Monarch stage, malamang na may nahuli si Senior Brother Blackwell. Hindi ko akalain na mali ang kanyang mga salita. Kung ganoon, kung ganito, dapat totoo na si Lord Martial Emperor ay tumatakas. Tumatakas mula sa isang pinuno ng isang mababang antas ng first-rate na puwersa. Ilang sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor. Sa kanilang palagay, may isang bagay na imposibleng nangyari. Ang Panginoong Martial Emperor na halos hindi magagapi sa kanilang mga mata ay talagang pinilit na tumakas at tinutugis ng pinuno ng isang mababang antas ng first-rate na puwersa. Sandali. Di nagtagal, lumukso ang puso ng 3 direktang disipulo ng Martial Emperor, kasama si Lawrence, habang pinapanood nila ang eksenang nangyayari sa kanilang mga mata. Napagtanto nilang hindi tumatakas ang kanilang amo. Sa halip ay inaakit niya ang kalaban. Upang maging mas tumpak, inaakit niya ang lilang figurang iyon sa isang killing formation.
Para sa Martial Emperor, ang illusory formation na itinayo ng isang martial monarch stage inscription master sa Lost Stone Forest ay hindi dapat banggitin. Gayunpaman, ang killing formation sa Lost Stone Forest ay itinayo ng isang martial emperor stage inscription master na espesyal na inimbitahan ng kanilang master. Nagtataglay ito ng malakas na lakas ng pagpatay. Bagamat hindi nito nagawang pumatay ng isang martial emperor, maaari pa rin itong makagambala sa kanya. Natural, hindi sinasadya ni Alvin na iiwasan ang killing formation dahil nasa ilalim siya ng kontrol ng enerhiya mula sa Devil Seal Tablet. Ang alam lang niya ay gusto niyang patayin si Martial Emperor Shi-Chi. Dahil dito, pumasok siya sa killing formation matapos siyang akitin ni Martial Emperor Shi-Chi doon. Sa sandaling pumasok siya sa killing formation, isang malawak na enerhiya ang lumabas mula sa lahat ng direksyon, na nagko-convert patungo kay Alvin sa napakabilis na bilis na tila sinusubukan nitong durugan siya. Ang enerhiya na ito ay napakalakas. Ang isang powerhouse na nasa tuktok ng Martial Monarch stage ay mapilayan kung hindi siya mamamatay. Boom! 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 Ang nakakatakot na enerhiya na nagmula sa killing formation ay sweep out mula sa lahat ng direksyon at sumabog kay Alvin. Ang Devil Seal Tablet na nasa kamay ni Alvin ay tumaas sa ere ng napakabilis ng kidlat. Inabot nito ang kanyang ulo bago nito pinahaba ang isang patong ng kalasag na bumabalot sa kanya. Boom! 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 Ang pag-atake na hamarang sa langit at lupa ay nahulog sa light shield na nabuo ng enerhiya mula sa Devil Seal Tablet. Bahagyang nanginginig ang kalasag. Ito ay halos parang walang pressure sa lahat. Dagindong. Si Alvin na may kalasag ay tila napansin ang panganib na kinaroroonan niya. Nagpakawala siya ng parang hayop na dagindong. Sa sandaling iyon, ang kanyang kulay ube na buhok ay lalong lumipad na para bang ito ay naging isang masa ng mga kulay ube na kumikislap na ahas. Bawat ahas ay tila tahimik na umuungol. Ang mga mata ni Alvin ay naging matinding kulay pula. Para bang may dugong tumulo mula rito. Sa susunod na sandali, nagsimula siyang kumilos. Sa isang galaw na kasing bilis ng kidlat, dumiretso siya sa malawak na enerhiya na nagmumula sa lahat ng direksyon na parang anino. Bago pa makasagupa ang enerhiyang ito sa light shield, isa-isa niyang winasak ang mga ito. Sa mata ng maraming tao, ang aksyon ni Alvin ay medyo sobra-sobra. Ang bawat tao na naruroon sa eksena ay makikita na ang magaan na kalasag mula sa Devil Seal Tablet na bumabalot kay Alvin ay walang dapat ikatakot laban sa enerhiya mula sa killing formation. Ngayon na. Sa sandaling natahimik ang lahat sa mga aksyon ni Alvin, si Martial Emperor Shi-Chi na matagumpay na naakit si Alvin ay muling kumilos. Swish! Sa isang putik ng 7 talampakang haba ng sibat sa kanyang kamay, ang nakakakilabot na enerhiya na nakapaligid sa sibat ay tila naging mga dragon na umikot at namimilipit bago sila bumaril sa bilis ng kidlat. Ang putok mula sa kanyang sibat ay tila may banal na tulong. Mayroon itong walang kapantay na hindi magagapi na puwersa na bumagsak sa light shield na nabuo ng Devil Seal Tablet. Bang! Isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang liwanag na kalasag ay nanginig habang ang enerhiya ng 7 talampakang haba ng sibat ay nawala. Isang butas na kasing laki ng kamao ng 3 matatanda ang lumitaw sa light shield. Whoosh! Sa sandaling nagsimulang ayusin ang sarili nitong butas, muling kumilos si Martial Emperor Shi-Chi. Inilabas niya ang kanyang mga palad at itinutok ito kay Alvin sa butas. Upang maging mas tumpak, pinupuntiryan niya ang dantiyan ni Alvin. Boom! Sa sandaling iyon, agad na nabasag ang dantiyan ni Alvin. Pagkatapos, tulad ng isang lobo na sumabog, ang origin energy sa loob ay bumulwak ng mabangis bago ito tuluyang maubos. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Lauren sa sandaling ito. Bahagyang nasa sabik, sumigaw siya sa isang malalim na boses, pailay ni Master ang kanyang dantiyan. Kuya Alvin! Bumangon ang kakilakilabot kay Irish. Napakabilis ni Martial Emperor Shi-Chi na tanging ang 3 direktang disipulo ng Martial Emperor lang ang nakakakita nito ng malinaw, bukod sa devil na si Alvin. Napilaya na ang dantiyan niya. Malinaw na ang resulta.
Isang nakakasilaw na ngiti ang lumitaw sa mukha ng direktang disipulo ng Martial Emperor na may apelyidong Blackwell habang nakahinga siya ng maluwag. Ang kanyang dantiyan ay Baldado. Pakiramdam ng grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor ay nasa panaginip sila. Gayunpaman, ang mga katotohanan sa harap ng kanilang mga mata ay pinilit silang paniwalaan ito. Ang binata na nakasuot ng purple na nakipag-away sa Lord Martial Emperor ng Lost Stone Forest nila sa pantay na katayuan ay napilayan ang kanyang dantiyan ni Lord Martial Emperor. Siya ay karaniwang naghuhukay ng sarili niyang libingan sa pamamagitan ng pagpunta sa ating Lost Stone Forest para makipaglaban. Eksakto. Ang Lord Martial Emperor ng ating Lost Stone Forest ay sikat sa Cloud Continent. Sino siya para makipaglaban sa ating Lord Martial Emperor? Masyadong mataas ang tingin niya sa sarili niya. Nang makita ng grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na lumiliko na ang tubig, hindi nila nakalimutang kutsain si Alvin. Puno ng pangungutya ang mga mukha nila habang tumatawa. Gayunpaman, ang halakhak sa kanilang mga mukha ay nagyelo pagkatapos. Ito ay dahil ang sumunod na nangyari ay lampas sa kanilang imahinasyon. Sa kanilang opinyon, si Alvin ay wala ng lakas na lumaban dahil ang kanyang dantiyan ay Baldado. Malapit na siyang papatayin ng Lord Martial Emperor ng Lost Stone Forest nila. Gayunpaman, hindi ito ang kaso. Nang ang dantiyan ni Alvin ay napilayan ng palad na itinulak ni Martial Emperor Shi-Chi, ang origin energy sa kanyang dantiyan ay ganap na naubos. Gayunpaman, ang dantiyan na nawala ang lahat ng origin energy nito ay biglang binalot ng itim na ambon sa kanyang katawan. Sa susunod na pagkakataon, ang itim na ambon ay nagsimulang umikot ng mabilis at bumuo ng isang itim na whirlpool bago ito naglabas ng isang mahusay at nakakatakot na enerhiya ng pagsipsip. Boom! Sa sandaling ito, ang Devil Seal tablet sa itaas ng ulo ni Alvin ay nanginginig habang ang isang nakakapang-agos ng dugo na malakas na alon ay tumakas at pinaalis si Martial Emperor Shi-Chi na nakatayo malapit sa kanya. Barf! Ang Martial Emperor Shi-Chi na pinalipad ay namutla at nagluwa ng isang subo ng dugo sa isang kahabag-habag na paraan. Tumingin siya kay Alvin na may natatarantang ekspresyon sa kanyang mukha. Paano ito posible? Napilayan ko na ang dantiyan niya. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, ang mga alon ng itim na enerhiya ay mabilis na dumaloy mula sa Devil Seal tablet at malakas na bumuhos sa kanyang dantiyan nang lumitaw ang itim na whirlpool sa Baldado na si dantiyan ni Alvin. 12:16. Ang whirlpool sa dantiyan ni Alvin ay parang isang halimaw na ang dagwang bibig ay nakabuka ng malawak habang inuubos nito ang lahat ng enerhiya na nagmula sa Devil Seal tablet. Sa prosesong ito, patuloy na kumalat ang mga pagsabog ng malawak at napakalaking enerhiya. Nagdulot ito ng panginginig sa lahat, kabilang ang Martial Emperor Shi-Chi. Ang enerhiya ay malakas at malupit. Anong enerhiya iyon? Bumalatay ang takot sa mukha ni Martial Emperor Shi-Chi. Naramdaman niya ang enerhiya ng binata na nakasuot ng lila na patuloy na lumalakas na tila lumampas na sa saklaw ng kanyang pangunawa. Sa isang lugar kung saan walang nakakakita, sa loob ng dantiyan ni Alvin, ang mga alon ng itim na enerhiya ay sumanib sa kanyang dantiyan at patuloy na nagtipon sa gitna ng kanyang dantiyan bago ito tuluyang naipon, na naging itim na apoy na naglalabas ng madilim na aura ng kaluluwa. Nang walang babala, ang lilang buhok ni Alvin na lumilipad sa hangin ay unti-unting nahulog sa kanyang mga balikat. Ang paniniil sa kanyang mapupulang mga mata ay tila hindi na rin matindi. Sa sumunod na sandali, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin kay Martial Emperor Shi-Chi. Isang tingin lang ay nakaramdam ng pangamba si Martial Emperor Shi-Chi. Agad siyang binantayan na para bang nakaharap siya ng isang mabigat na kaaway. Whoosh! Ang susunod na hakbang ni Alvin ay nagulat sa lahat ng nasa eksena. Pagkatapos niyang sumulyap kay Martial Emperor Shi-Chi, nawala siya sa paningin ng lahat na parang wala siya doon sa una. Ang bilis. Ang bilis ni Alvin ay napakabilis. Nagulat si Martial Emperor Shi-Chi na agad niyang pinaikit ang kanyang mga mata. Baka sa mukha niya ang takot.
Napagtanto niya na ang kasalukuyang bilis ni Alvin ay napakabilis na hindi niya ito maaabutan kahit na ginamit niya ang kanyang quasi-royal grade Spirit Spear at pinakawalan ang kanyang pinakamataas na bilis ng paglipad. Bagamat biglaan ang pag-alis ni Alvin, nakahinga ng maluwag si Martial Emperor Shi-Chi. Pakiramdam niya ay mamamatay siya kung sinalakay siya ni Alvin na binago ni Dantian kanina. Mabilis yan. Ang dalawang direktang alagad ng Martial Emperor na ang apelyido ay Blackwell at Sun ay nataranta. Natuklasan nilang hindi man lang nila nahadjap ang anumang bakas ng galaw ng binata na nakasuot ng lila nang mawala ito. Si Lawrence na nakapansin din nito ay agad na naging seryoso. Gayunpaman, muling nagningning ang kanyang mga mata sa sumunod na sandali. Ito ay dahil napagtanto niya nang umalis si Alvin, hindi niya isinama ang babae. Bukod dito, hindi man lang niya dinala ang misteryosong tapyas ng bato na nagbigay sa kanya ng dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, napakabilis na naging seryoso muli ang kanyang mukha nang mapansin niyang nasa kamay na ng kanyang amo ang batong bato. Alam niyang imposibleng makuha niya ang kanyang mga kamay sa stone tablet na iyon ngayon. Kuya Alvin. Nakatayo sa gilid, ang napakaganda at pinong mukha ni Irish ay puno ng pag-aalala. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya pinalampas ang pagbabago sa katawan ni Alvin. Bagamat hindi niya ito isinama noong umalis siya, hindi niya ito sinisisi. Hindi lamang niya ito sinisisi, ngunit labis siyang nag-aalala kay Alvin. Alam niyang may nangyari sa kanya kahit hindi niya alam kung ano ang eksaktong nangyari. Whoosh! Kumaway ang pulang damit ni Irish habang naghahanda siyang umalis sa Lost Stone Forest upang habulin si Alvin. Gayunpaman, muli siyang hinarang ni Lawrence sa susunod na sandali. Nagbabala siya ng walang pag-aalinlangan, huwag kalimutan ang pangako sa pagitan mo at ako. Kung tatakas ka ngayon, pupunta ako sa Alvin Sect at lilipulin ang buong Alvin Sect. Nagdilim ang mukha ni Irish nang marinig niya ang pagbabante ni Lawrence. Ngumisi siya sa mahinang boses, nakita mo na ang kapangyarihan ng Kuya Alvin ko. Naglakas loob ka pa ring makipag-away sa akin at sa Alvin Sect. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Firms. Ngumuso si Lawrence nang may pang-aalipusta. Aaminin ko na talagang napakalakas ni Alvin. Gayunpaman, iyon ang lakas na ibinigay sa kanya ng Stone Tablet. Sa ngayon, nawala na sa kanya ang Stone Tablet. Sa tingin mo ba matatakot pa rin ako sa kanya kahit bumalik siya? Puno ng panunuya ang mukha ni Lawrence. Sa kanyang opinyon, hindi katugma si Alvin para sa kanya kung wala ang Stone Tablet na iyon. Madali niya itong mapapatay sa isang pitik lang ng palad. Bagamat labis ang galit ni Irish, nagpipigil pa rin siya nang maisip niya ang kahalagahan ng Alvin Sect sa kanyang Kuya Alvin. Sana hindi mo pagsisihan ang desisyon mo. Sa huli, malamig na tiningnan ni Irish si Lawrence bago siya tumalikod para bumalik sa bahay na bato na kanyang tinutuluyan. Panghihinayang. Ako, si Lawrence, walang ideya kung ano ang ibig sabihin ng panghihinayang. Ngumuso si Lawrence bago inilipat ang kanyang mga mata sa Devil Seal Tablet sa mga kamay ni Martial Emperor Shi-Chi na naiwan ni Alvin. Agad na bumungad sa kanyang mukha ang bakas ng kasakiman. Ang mga mata ng bawat alagad at tagasunod ng Martial Emperor, kabilang ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor, ay sinanay din sa Devil Seal Tablet sa kamay ni Martial Emperor Shi-Chi. Sila ay halos katulad ni Lawrence. Ang batong tabletang iyon ang nagbigay sa kanila ng pagkabigla sa kanilang buhay. Talagang pinahintulutan nito ang isang martial monarch na hindi kapantay ni Lawrence na magkaroon ng lakas na kayang makipagkompetensya sa kanilang Lost Stone Forest na Martial Emperor Shi-Chi. Bukod dito, kahit na ang Dantian ng taong iyon ay baldado pagkatapos na tumaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng pag-activate ng Stone Tablet, mananatili pa rin siyang makapangyarihan at maaari pang lumipad. Sa kanilang opinyon, ito ay dapat na imposible. Sa isang malayong lugar sa silangang bahagi ng Lost Stone Forest. Whoosh! Isang lilang figure ang nawala sa Lost Stone Forest sa isang kisap mata. Ito ay walang iba kundi si Alvin na kakaalis lang sa Lost Stone Forest. Sa sandaling ito, nanatili pa rin ni Alvin ang kanyang anyo pagkatapos niyang mademonyo.
May purple pa siyang buhok at walang emosyon na pulang mata na parang zombie. Napakalaki talaga ng tapang mo, anak. Mas malaki pa sa akin. Sa katawan ng isang innate martial artist, talagang 3 beses mong kinaladkad ang remnant soul energy sa loob ng Devil Seal tablet papunta sa katawan mo. Ayaw mo na talagang mabuhay. Isang maingay na boses na puno ng sigla ang biglang tumunog sa isipan ni Alvin. Firms. Kung hindi ko natipon ang aking kaluluwa at muling isinilang muli pagkatapos ng ganap na pagsipsip ng soul remnant energy sa Devil Seal tablet, matagal ka nang namatay. Gayunpaman, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Sa paggamit ng Devil Seal tablet ng 3 beses, maaari itong ituring na hindi direktang tinutulungan mo akong tipunin ang aking kaluluwa para sa muling pagsilang. Sa palagay ko ay tayo pa rin. Walang tigil ang daldal ng may-ari ng maingay na boses. Gayunpaman, may utang ka pa rin sa akin ng buhay. Kung hindi kita pinigilan sa pag-atake sa batang iyon sa innate void restoration stage, ang iyong kaluluwa ay nadurog na. Maniwala ka sa akin. Ang iyong kaluluwa ay nasa bingit na ng pagkawasak pagkatapos na dumaan sa lahat ng pagkasira. Kung patuloy mo pa ring random na ginagamit ang soul remnant energy mula sa Devil Seal, tiyak na saisubog ang iyong kaluluwa sa tableta mula sa Devil Seal. Mapilitan mong tanggapin itong pangit na katawan mo. Hindi, salamat sa iyo. Nagpatuloy ang chatterbox nang walang anumang palatandaan ng pagkahapo. Ay, oo. Nakalimutan ko na hindi mo ako maririnig ngayon, anak. Gayunpaman, dapat kong aminin na mas maganda ang pakiramdam ko ngayon na nakakapagsalita na ako pagkatapos ng maraming taon na hindi ako makapagsalita. Hahayaan ko ang natitirang soul remnant energy sa iyong katawan na makahanap ng isang lugar para sa iyo na huminto bago ko makuha ang lahat ng ito at buhayin ang iyong kaluluwa na pinigilan. Kung sasagutin ko ang lahat ng ito, tiyak na mamamatay tayo ngayon. Isa kang may kapansanan ngayon na ang iyong dantian ay baldado. Nakakahiya na ang iyong dantian ay napilayan ng isang batang lalaki sa innate void restoration stage. Nagpatuloy ang chatterbox, hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghinto. Mapalad na hindi siya naririnig ni Alvin sa ngayon. Kung hindi, siguradong magagalit siya at maiinis. Sa isang iglap lang, 3 araw na ang lumipas. Nabawi ang katahimikan ng Lost Stone Forest, at ang timog silangan na bahagi ng Stone Forest na nawasak ay naibalik na rin. Hindi ito mukhang nawasak noon. Napakahusay ng grupo ng mga tagasunod ni Martial Emperor. Bagamat naibalik na ang batong kagubatan, ang insidenteng naganap 3 araw na ang nakalipas ay maaalala magpakailanman ng grupo ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor na naruroon sa araw na iyon. Paminsan-minsan, kapag lumilitaw sa kanilang isipan ang binata na naka-purple na nakasuot ng purple na buhok at pulang mata, agad itong nagpapadala ng panginginig sa kanilang mga gulugad at lilito ang mga goosebumps sa kanilang balat. Ang lilang figurang iyon ay naging kanilang bangungot. Whoosh! Ngayon, biglang lumitaw ang isang figure sa labas ng Lost Stone Forest. Isa itong matipunong matandang nakasuot ng mahabang damit. Ang kanyang mukha ay ganap na natatakpan ng isang kulay abo na puting kulot na balbas habang ang kanyang hindi nakatali na kulay abo puting buhok ay nakalagay sa likod ng kanyang mga balikat sa kanyang likod. Nang umihip ang hangin, umilo ang mahabang damit sa katawan ng matanda. Tila nag-transform ito sa isang nagninangas na apoy, na naging dahilan upang siya ay magmukhang isang apoy na Diyos na bumababa mula sa langit. Nang walang anumang babala, nawala sa lugar ang matanda na nakasuot ng pulang damit. Nang muli siyang lumitaw, nasa loob na siya ng Lost Stone Forest. Lahat ng illusory at killing formation sa Lost Stone Forest ay hindi niya pinansin. Ang pagpasok sa Lost Stone Forest ay parang paglalakad sa normal na lugar para sa kanya. Sino ito? Sa sandaling lumitaw ang matanda na nakasuot ng pulang damit, nagulat ang maraming tagasunod ng Martial Emperor. Isang grupo ng mga tagasunod ni Martial Emperor ang lumitaw at pinalibutan ang matanda. Bakas ang takot sa mga mukha ng mga tagasunod ng Martial Emperor na ito. Medyo natakot sila sa kanilang mga puso. Ang matandang ito ay hindi magiging kasing freaky ng binata na nakasuot ng purple 3 araw na ang nakalipas, tama ba?
Mukhang magkapareho silang dalawa. Sa pinakakaunti, ang paraan ng pagpasok nila sa Lost Stone Forest na parang naglalakad sila sa normal na lugar at hindi pinapansin ang lahat ng illusory at killing formation ay magkatulad. Ha! Nakasimangot ang matandang nakasuot ng pulang damit sa hitsura ng grupo ng mga tagasunod ni Marshall Emperor sa Lost Stone Forest nang biglang nagningning ang kanyang mga mata na parang may napansin. Katawan ng espiritong apoy. Sa sumunod na sandali, bumantong hininga siya bago naglaho sa harap ng grupo ng mga tagasunod ni Marshall Emperor. Whoosh! Sa sandaling nawala ang matanda na nakasuot ng pulang damit, lahat ng mga tagasunod ng Marshall Emperor ay nakaramdam ng bug zone ng malakas na hangin na tumago sa Lost Stone Forest. Shit! Pumasok siya. Bumangon ng takot sa lahat ng mga tagasunod ng Marshall Emperor. Pagsalakay ng kaaway. Pagsalakay ng kaaway. Isang powerhouse ang pumasok sa Lost Stone Forest. Ang grupo ng mga tagasunod ng Marshall Emperor ay agad na lumipad palabas at sumakay sa Lost Stone Forest. Sila ay sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga ng sabik, sinusubukang bigyan ng babala ang mga disipulo at tagasunod ng Marshall Emperor sa loob ng Lost Stone Forest, hindi pa banggitin ang mga direktang disipulo at si Marshall Emperor Shi Chidin. 1217 Sa kaibuturan ng Lost Stone Forest, lumitaw ang isang figure mula sa manipis na hangin sa harap ng isang bahay na bato na ginawa mula sa isang guwang na napakalaking bato. Ito ay walang iba kundi ang matibay na matandang nakasuot ng pulang damit. Siya ang nakalusot sa Lost Stone Forest. Ang matanda ay nakatingin sa bahay na bato na may maningning na mga mata. Tila siya ay nakikipag-usap sa hangin habang siya ay nagtanong sa medyo mabigat na tono, mayroon kang fire spirit body dati. Paano mo nalaman? Halos sa sandaling lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, automatikong bumukas ang pinto ng bahay na bato, at isang figure ay nakatulad ng isang maapoy na duwende ang lumitaw sa harap ng matanda. Isa itong babaeng nakasuot ng pula. Ang babae ay may napakaganda at pinong mukha na maaaring magpabagsak sa mga bansa. Sa sandaling lumitaw siya, ang paligid ay tila tumahimik kung ihahambing. Excellent, excellent. Pinag-aralan ng matanda ang babaeng nakasuot ng pula mula itaas hanggang ibaba at patuloy na inuulit ang salitang excellent. Habang tumitingin ito sa kanya, mas natutuwa siya sa kanya. Anong pangalan mo? Magiliw na tiningnan ng matanda ang babaeng nakasuot ng pula. Ang babae ay walang iba kundi si Irish. Hindi mo ako sinasagot, sabi ni Irish, hindi pinansin ang tanong ng matanda. Minsan ay nagtataglay din ako ng fire spirit body, nakangiting sabi ng matanda, masasabing pareho tayong uri ng tao. Nagkaroon ka rin ng fire spirit body. Bahagyang nagulat si Irish nang marinig niya ang mga salita ng matanda. Bagamat nawalan siya ng alaala, nalaman niyang mayroon siyang fire spirit body mula sa lalaking mahal niya. Alam din niyang salamat sa lalaking iyon kaya naalis niya sa sarili ang problemang dulot ng pagkakaroon ng fire spirit body. Alam din niya kung gaano kahirap para sa isang taong may apoy na espiritong katawan na palayain ang kanilang sarili mula sa mga tanikala ng apoy na espiritong katawan bago sila maging 30 taong gulang maliban kung sila ay mamatay. Dahil ang matanda ay nagawang palayain ang kanyang sarili mula sa mga tanikala ng apoy na espiritong katawan, nangangahulugan ito na hindi siya isang ordinaryong tao. Ang parehong likas na espiritong katawan lamang ang makakadama sa isa't isa. Hindi mo ba naramdaman na medyo palakaibigan ako? Nakangiting tanong ng matanda. Oo, medyo. Tumanggaw si Irish. Napagtanto na lang niya kahit na kadalasan ay cold siya sa lahat maliban sa lalaking iyon, hindi niya ipinakita ang malamig na ekspresyon sa matandang ito na ngayon lang niya nakilala. Bukod dito, nagsimula pa siyang makipag-chat sa kanya. Sino ka? How dare you trespass on our Lost Stone Forest? Sa sandaling ito, isang malamig at dumadagandong na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin na naging sanhi ng pamumutla ni Irish. Tumingin siya sa matanda na nakasuot ng pula sa kanyang harapan at hinimok ito, bilasan mo at umalis sa lugar na ito. Hindi pala kaibigan ang mga tao rito. Mabait ka. Ngumiti ang matandang nakasuot ng pulang damit bago tumanggo bilang kasiyahan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya.
Sa susunod na sandali, lumingon siya at nakita ang isang binata na nagmamadaling lumapit. Nakasuot ng itim ang binata at malaki ang katawan. Kasalukuyan siyang nakatitig sa matandang nakasuot ng pulang damit sa galit habang sumisigaw, "Matanda, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpasok sa ating Lost Stone Forest?" Ang nakaitim na binata ay walang iba kundi si Lawrence. Ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay kalmado na tumingin sa mga mata ni Lawrence habang walang pakialam na nagtanong, "Mga kahihinatnan?" "Naku-curious ako. Anong uri ng mga kahihinatnan?" "Dahil curious ka, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Ang kahihinatnan mo ay kamatayan." Hindi inaasahan ni Lawrence na magsasalita pa ang matandang nakasuot ng pulang damit. Agad siyang nagalit. Sa isang malakas na dagandong, sinugod niya ang matanda sa bilis ng kidlat. "Mag-ingat ka. Masyadong mabilis ang bilis ni Lawrence kaya hindi siya nailigtas ni Irish sa oras." Ang tanging nagawa niya lang ay magpakawala ng matinis na sigaw. Boom! Maya-maya pa, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sinabayan pa ito ng mga umiikot na hangin na nag-transform sa mga bog zone ng bagyo na naging sanhi ng pagyanig ng mga naglalakihang bato sa paligid. Ang bahay na bato na tinuluyan ni Irish ay ganap na nabasag ng bagyo. Ang bahay na bato ay orihinal na ginawa sa pamamagitan ng pagbubutas ng isang napakalaking bato kaya't ito ay mas mahina kaysa sa mga ordinaryong naglalakihang bato. Barf! Sa sumunod na sandali, nakita ni Irish si Lawrence na pinalipad na parang araw na umalis sa busog nito. Habang lumilipad siya sa kalagitnaan, samukha siya ng dugo. Ito ay ginawa sa kanya ng labis na kaawa-awa. Tungkol naman sa matanda na nakasuot ng pulang damit, nakatayo siya sa parehong lugar. Hindi man lang siya gumalaw kahit isang pulgada. Parang walang nangyari. Ikaw ay isang martial emperor. Matapos mapatatag ni Lawrence ang kanyang sarili, namutla siya habang nakatingin sa matanda na nakasuot ng pulang damit. Tanging isang martial emperor lamang ang makatiis sa kanyang pag-atake nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Ang lakas mo talaga sa mga martial artist ng martial monarch stage. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ikaw ang direktang disipulo ni Shichiboy, di ba? Walang pag-aalinlangang tanong ng matanda na nakasuot ng pulang damit habang tinitingnan niya si Lawrence. Shichiboy. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ng matanda na may pulang damit, hindi lang si Lawrence ang natulala. Maging si Irish ay naguguluhan. Tinukoy talaga ng matandang ito ang may-ari ng Lost Stone Forest, Martial Emperor Shichi, bilang batang lalaki. Bilang paboritong direktang disipulo ni Martial Emperor Shichi, napakahusay ni Lawrence sa pagbabasa ng kapaligiran. Alam niyang nakatagpo siya ng isang kahangahangang tao. Kinakabahang tanong niya, "Ikaw? Maaari ko bang malaman kung sino ka, senyor?" Hindi pinansin ng matandang nakasuot ng pulang damit ang tanong ni Lawrence. Sa halip, sumigaw siya ng malakas, "Shichiboy, anong klaseng palalong hangin ang inilalagay mo? Don't tell me gusto mong yayain kitang lumabas." Ang boses ng matanda na nakasuot ng pulang damit ay naglalaman ng origin energy, at sa isang kisap lang ng mata, natangay na nito ang buong Lost Stone Forest. Ang buong Lost Stone Forest ay nagkakagulo. Shichiboy. Mahal na Panginoon. Sino ang taong ito? How dare he call Lord Martial Emperor Boy? Kung wala siya dito para pumili ng laban, malamang na siya ang nakatatanda ni Lord Martial Emperor. Maraming mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor ang nag-uusap sa isa't isa. Para naman sa mga tagasunod ng Martial Emperor na humahabol sa matanda na nakasuot ng pulang damit hanggang sa Lost Stone Forest, agad silang huminto at nagpalitan ng tingin sa isa't isa. Ang isa sa mga tagasunod ng Martial Emperor ay lumunok bago siya nagtanong, "Huwag mong sabihin sa akin na ang matandang lalaki na tumawag kay Lord Martial Emperor na batang lalaki, ay ang matandang lalaki kanina. Siya dapat iyon. Imposibleng may isa pang matandang lalaki na lumitaw sa Lost Stone Forest sa oras na ito. Paano ito nagkataon? Dapat siya iyon," sigaw ng isa pang tagasunod ng Martial Emperor.
Maya-maya, isang grupo ng galit na mga tagasunod ng Martial Emperor na sumusugod sa kanilang target sa loob ng Lost Stone Forest ay isa-isang tumalikod at bumalik sa kanilang istasyon. Sa sandaling ito, napagtanto nila na ang matanda na nakasuot ng pulang damit ay hindi isang taong kaya nilang masaktan. Sa kaibuturan ng Lost Stone Forest, lumitaw si Martial Emperor Shi-Chi pagkaraang ibuka ng matanda na may pulang damit ang kanyang bibig. Senior Hugo. Pagkatapos niyang makapasok, magalang siyang yumuko patungo sa matanda na nakasuot ng pulang damit. Nagulat si Lawrence at Irish sa eksenang ito. Maging ang dalawang iba pang direktang disipulo ng Martial Emperor na pumunta rito pagkatapos marinig ang boses ay nakatayong nakaugat sa kanilang mga lugar, nagulat. Matagal silang hindi nanambalik sa kanilang katinoan. Ang matanda na nakasuot ng pulang damit na kinausap ni Martial Emperor Shi-Chi habang pinag-aaralan ni Hugo si Martial Emperor Shi-Chi ng may pagkaakit. Tinanong niya, Shi-Chi, kung tutusin sa iyong bilis, nakagawa ka na ng tagumpay. Senior Hugo, mayroon kang magandang paningin. Nakangiti si Martial Emperor Shi-Chi habang tumango. Tanong niya, Senior Hugo, kailan ka bumalik sa Cloud Continent? Ano? Kailan pa siya bumalik sa Cloud Continent? Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Martial Emperor Shi-Chi, hindi lang si Irish ang nalilitong tumingin kay Hugo. Maging si Lawrence ay nakaramdam ng kakaiba. Siya ay isang powerhouse mula sa labas ng Cloud Continent. Kakabalik ko lang. Sabi ni Hugo. Tumingin siya kay Lawrence bago siya walang pakialam na sinabi, Shi-Chi, ang disipulo mong ito ay napakalakas. Nang marinig ang mga salita ni Hugo, si Lawrence ay nagmamadaling humakbang pasulong at mapagpakumbaba na yumuko habang siya ay magalang na humingi ng tawad bago pa man makasagot ang kanyang amo. Senior Hugo, hindi ko alam ang iyong pagkakakilanlan kanina. Paumanhin sa aking paglabag kanina. Patawarin mo ako. Bumalik sa katinoan si Martial Emperor Shi-Chi sa sandaling ito. Tumingin siya kay Lawrence at nagtanong sa malalim na boses, anong ginawa mo, Lawrence? Guro, akala ko noong una ay isang nanghihimasok si Senior Hugo sa ating Lost Stone Forest SO. Hindi natuloy si Lawrence, ngunit nahulaan na ni Martial Emperor Shi-Chi ang nangyari kanina. Senior Hugo, ikinalulungkot ko ang ugali ng aking alagad. Sana ay mapatawad mo kami, paghingi rin ng paumanhin ni Martial Emperor Shi-Chi. Habang nakayuko siya kay Senior Hugo, makikita sa kanyang mga mata ang kabab ang loob. Maliit na bagay lang. Wala akong pakialam. Umiling si Hugo. Huminto siya bago nagpatuloy muli, ang dahilan kung bakit ako bumalik sa Cloud Continent sa pagkakataong ito ay para sabihin sa iyo na. Ang bagay na iyon ay naisulong ng 1 taon. Maaari ka nang magsimulang tumanggap ng mga disipulo sa misa ngayon. Dinadala ng 1 taon. Nagulat si Martial Emperor Shi-Chi. Pero bakit, Senior Hugo? Tungkol sa dahilan kung bakit, wala rin akong ideya. Isa lang akong mensahero. Ngayong natapos ko na ang aking gawain, dapat na akong umalis, walang pakialam na sagot ni Hugo. Pagkatapos, nilinggan niya ang babaeng nakasuot ng pula na nakatayo sa gilid. Si Irish iyon. Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, tiningnan niyang mabuti ang Martial Emperor Shi-Chi at nagtanong, gusto kong kunin ang manika na ito sa akin. Okay ka lang. Siyempre naman. Agad na sumagot si Martial Emperor Shi-Chi. Hindi pa banggitin ang katotohanan na si Irish ay walang relasyon sa kanya, kahit na mayroon, at siya ang kanyang direktang disipulo, tiyak na ibibigay niya siya kay Hugo kung hihilingin niya ito. Nagdilim ang mukha ni Lawrence nang marinig ang intensyon ni Hugo na ilayo si Irish. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magsabi ng kahit ano. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang tao na kahit ang kanyang amo, Martial Emperor Shi-Chi, ay kinatatakutan. Natural, hindi siya nang ahas na maghanap ng gulo sa kanya. Girl, sumunod ka sa akin. Sa iyong likas na talento, hindi ka dapat ilibing dito, sabi ni Hugo kay Irish. Maliwanag na naisip niyang si Irish ay direktang disipulo ng Lost Stone Forest Martial Emperor. Tumingin si Irish kina Martial Emperor Shi-Chi at Lawrence bago siya dahan-daang sumagot, maaari akong sumama sa iyo.
Pero, kailangan mong tulungan akong patayin sila. Ha! Natigilan si Hugo. Tumingin siya kay Martial Emperor Shichi at Lawrence. Matapos tingnan ang mga ito hanggang sa dumaloy ang panginginig sa magkabilang gulugod, nagtanong siya, na-offend ka ba nila? Noong una, inakala niya na ang babaeng nakasuot ng pula ay isa ring direktang disipulo ni Martial Emperor Shichi, ngunit ngayon ay hindi na ito ang kaso. Nararapat silang mamatay. Malamig na tugon ni Irish. Nang makita ni Martial Emperor Shichi si Hugo na nakatingin sa kanya mula sa itaas hanggang sa ibaba, nabalisa siya at sinubukang ipaliwanag, Senior Hugo, ako. Gayunpaman, nag-ambala siya ni Hugo. Hindi mo ba naisip na mas mabuti kung papatayin mo sila gamit ang sarili mong kapangyarihan? Tanong ni Hugo habang nakatingin kay Irish. Nang marinig ito, agad na tumahimik si Irish. 12:18. Nanatiling tahimik si Irish. Tila may iniisip siya habang nakatingin kay Martial Emperor Shichi at Lawrence. Nagbago ang ekspresyon ni Martial Emperor Shichi at Lawrence nang mapansin nila ang dilema ni Irish. Talagang nag-aalala sila na ipipilit niya si Hugo na patayin sila. Batay sa saloobin ni Hugo sa babaeng nauna sa kanya, hindi nila akalain na tatanggihan ni Hugo ang kanyang kahilingan. Ibigay ang tablet, sabi ni Irish sa malalim na boses habang nakatingin kay Martial Emperor Shichi. Tablet. Ang ekspresyon ni Martial Emperor Shichi ay lubhang nagbago nang marinig niya ang mga salita ni Irish. Natural, alam niya kung anong tablet ang sinasabi ng babaeng nauna sa kanya. Ito ang tableta na iniwan ng binata na nakasuot ng lila 3 araw na ang nakakaraan. Ang misteryoso at kakaibang tableta ay nagbigay sa binata na nakasuot ng lila ng kapangyarihan na kahit siya ay kinatatakutan. Pinag-aaralan niya ang tablet sa nakalipas na 3 araw, ngunit walang resulta ang kanyang pagsisikap. Gayunpaman, malakas ang kanyang pakiramdam na tiyak na maiisip niya ito kung pag-aaralan pa niya ito. Bagamat natitiyak niyang masisiraan ng isip ang tableta, naantig siya nang maisip niya ang nakatatakot na kapangyarihang ipinagkaloob ng tabletang bato sa binata na nakasuot ng lila. Gayunpaman, ang babae sa harap niya ay humihiling sa kanya na ibigay ang tablet. Nag-alinlangan siya. Sa presensya ni Hugo, imposibleng hindi niya ito ibigay. Gayunpaman, ayaw niyang ibigay ito. Nang si Martial Emperor Shichi ay nahihirapan sa kanyang mga iniisip, isang pamilyar na boses ang pumasok sa kanyang mga tainga sa pamamagitan ng voice transmission. Guru, mayroon akong ideya para sa iyo na panatilihin ang tablet. Nagliwanag ang mga mata ni Martial Emperor Shichi nang marinig ang boses na iyon. Masasabi niyang nanggaling iyon kay Lawrence na nakatayo sa tabi niya. Ano ito? Agad na tanong ni Martial Emperor Shichi. Kahit na may masamang plano si Lawrence, nasasabik pa rin siya dahil sinabi ni Lawrence na may ideya siya para itago niya ang tablet. Guru, kaya namin. Sinabi ni Lawrence kay Martial Emperor Shichi ang ideya na mayroon siya sa pamamagitan ng voice transmission. Sige. Gagawin namin ang sinabi mo. Nakalimutan kung may kakayahan kang mag-solo ng mga bagay ng mabilis, tugon ni Martial Emperor Shichi sa pamamagitan ng voice transmission. May saya sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Shichi, ang babaeng ito ay humihingi ng isang bagay mula sa iyo. Ito ay nagpapahiwatig na siya mismo ang papatay sa iyo sa hinaharap. Kung sasalakayin ako, hindi na niya ito kailangang hilingin sa iyo dahil lahat ng nasa iyong pag-aari ay pag-aari niya kung mamatay ka. Bagamat wala siyang ideya kung anong tablet ang hinihingi ng babaeng katabi niya kay Martial Emperor Shichi, naging malungkot ang mukha ni Hugo nang mapansin niya ang pag-aalinlangan ni Martial Emperor Shichi. Baka sa boses niya ang galit nang magsalita siya. Hindi niya imumungkahi sa babaeng katabi niya na patayin si Martial Emperor Shichi at ang kanyang disipulo sa hinaharap kung hindi dahil sa relasyon nila ni Martial Emperor Shichi. Hindi maginhawa para sa kanya na papatayin mismo si Martial Emperor Shichi. Gayunpaman, aatake pa rin siya kung ipipilit ito ni Irish. Sa kanyang opinyon, si Irish ay mas mahalaga kaysa sa Martial Emperor Shichi. Kung ikukumpara kay Irish, ang kanyang hindi gaanong kabuluhan na relasyon kay Martial Emperor Shichi ay hindi dapat banggitin.
Natarante si Martial Emperor Shi nang marinig niya ang galit sa boses ni Hugo at sinabi kaagad, "Senior Hugo, itinago ko ang tableta sa lugar kung saan ako nagsasaka. Dadalhin ko ito." "Go!" mahinahong sabi ni Hugo. "Oo," tugon kaagad ni Martial Emperor Shi bago siya umalis. Pagkaalis ni Martial Emperor Shi, sumulyap si Lawrence kay Hugo na nagkukunwaring nababalisa. "Senior Hugo, sasama ako kay Martial Emperor Shi." Agad na umalis si Lawrence at hinabol si Martial Emperor Shi nang hindi hinintay ang tugon ni Hugo. Isang grupo lamang ng mga alagad at tagasunod ng Martial Emperor at ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor ang naiwan na nanunood sa malayo. Sino ang matanda na nakasuot ng pulang damit? Maging ang guro ay gumagalang sa kanya. Ito ay hindi kapani-paniwala, bulong ng isa sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang direktang disipulo ng ibang Martial Emperor ay hindi nagsalita, ngunit tumingin siya sa matanda na may takot. Samantala, nabigla ang grupo ng mga alagad at tagasunod ni Martial Emperor. Laking gulat nila to the point na matagal na silang hindi nakabawi. Kahit na nakabawi na sila, wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsalita. Natatakot silang masabi ang mali at masaktan ang matandang nakasuot ng pulang damit na nakatayo sa malayo. Hindi ito biro. Maging ang Martial Emperor ng Lost Stone Forest nila ay kailangang magalang na yumuko sa matandang iyon na nakasuot ng pulang damit nang magkita sila. Ang Martial Emperor ng Lost Stone Forest ay parang daga na nakakakita ng pusa noong kasama niya ang matanda na nakasuot ng pulang damit. "Saan mo ako dadalhin?" tanong ni Irish habang nakatingin kay Hugo. "Sa labas ng Cloud Continent. May isang lupain na mas malawak pa. Mas maganda ang kapaligiran para sa paglilinang doon. Susubukan kong mabigyan ka ng pinakamahusay na mapagkukunan ng pagtatanim." Sinabi ni Hugo na may nag-aalab na pagnanasa sa kanyang mga mata, "Ang iyong talento ay mas mahusay kaysa sa akin." Bilang isang taong dating nagtataglay ng Fire Spirit Body, madaling natuklasan ni Hugo ang talento ni Irish. Mas talented pa siya kaysa sa kanya. "Gusto mo ba akong maging disipulo mo?" tanong ni Irish. "Tama iyan." Tumango at ngumiti si Hugo bago niya sinabi, "Sa buong buhay ko, 3 direktang disipulo lang ang kinuha ko noong nasa Cloud Continent ako. Ngayon isa na lang ang natitira sa akin." Ang boses ni Hugo ay naging malungkot nang magsalita siya tungkol dito. "Dahil lang sa dati akong may apoy na espiritong katawan?" tanong ni Irish. "Tama iyan." Tumango si Hugo at same time na sinabi, "Bagaman naalis mo na ang Fire Spirit Body, ang iyong katawan ay binago ng isang substance na malapit sa Fire Attribute. Hanggat nililinang mo ang mga paraan ng katangian ng apoy, ang iyong elevation ay magiging skyrocket." Muling nahayag ang nag-aalab na pagnanasa ni Hugo nang magsalita siya, "May pakiramdam ako. Ang iyong tagumpay ay tiyak na hihigit sa akin sa hinaharap. Maaari akong maging disipulo mo, at maaari akong umalis kasama ka. Ngunit sana ay may maipapangako ka sa akin bago iyon," sabi ni Irish. "Sabihin mo." Habang tumitingin si Hugo kay Irish, mas nasisiyahan siya. Sasagutin niya ng oo ang anumang kahilingan ni Irish. Habang nag-uusap sina Hugo at Irish, si Martial Emperor Shi at Lawrence ay nakatayo sa tapat ng isa't isa sa isang bahay na bato na gawa sa mas malaking guwang na bato. Ito ang lugar kung saan nilinang ni Martial Emperor Shi. "Lawrence, kabisaduhin kaagad ang mga salita at pattern sa tablet. Maghahanap ako ng bato na katulad ng tablet na ito. Gumawa ng table na magkamukha, at dadalhin ko ito kay Senior Hugo." Itinaas ni Martial Emperor Shi ang kanyang braso at ipinasa kay Lawrence ang isang tablet na may chip corner. Nawala siya sa manipis na hangin pagkatapos noon. Ang plano nila ni Lawrence ay gumawa ng tablet na eksaktong magkapareho para ibigay kay Hugo na umaasa kay Irish. Bagamat madaling matrace ang mga linya at pattern na sumusunod sa tablet, magtatagal ito. Pagkatapos ng lahat, ang isang tao ay mangangailangan ng oras upang tingnan ito bilang isang kopya nito. Wala siyang gaanong oras ngayon. Gayunpaman, si Lawrence ay nagtataglay ng kakayahang isaulo ang lahat ng kanyang nakita.
Hanggat nakita niya ito, tatatak ito sa kanyang isipan. Sa makatuwid, ang kailangan lang niyang gawin ay kabisaduhin ang mga salita at pattern sa tablet at lumikha ng katulad na kopya. Magtatagal lang. Ang plano ni Lawrence ay gumawa ng pandaraya. Natural, gumawa siya ng plano hindi para kay Martial Emperor Shi-Chi kundi para sa kanyang sarili. Master, pasensya na. Gusto ko ang tablet na ito para sa sarili ko. Ang mga mata ni Lawrence ay kumikinang na parang mga bituin sa langit habang hawak niya ang tablet sa kanyang kamay. Kasunod nito, may lumabas na isa pang tableta sa kanyang kamay nang iangat niya ang kanyang braso. Sa isang sulyap, kamukha ito ng tablet na hawak niya tungkol sa laki, salita, at pattern. Maging ang tinadtad na chord ay eksaktong pareho. Naghintay ako ng tamang panahon para maisakatuparan ang planong ito. Hindi ko inaasahan na kahit ang Diyos ay tutulungan ako. Ang tablet na ito na iniwan ni Alvin ay sa akin na mula ngayon. Ginalaw ni Lawrence ang kanyang braso at inilagay ang tableta na ibinigay sa kanya ni Martial Emperor Shi-Chi. Hinawakan niya sa braso ang isa pang tablet na ginawa niya kanina na para bang ito ang totoong tablet. Si Martial Emperor Shi-Chi na kasalukuyang naghahanap ng angkop na bato ay hinding-hindi aasahan na ang direktang disipulo niyang ito ay kabisado na ang lahat tungkol sa tablet mula noong 3 araw na ang nakakaraan. Bukod doon, nagtagal pa siya sa paghahanap ng angkop na bato para masiguradong magiging kamukha ito ng stone tablet. Ito ay isang peking Devil Seal tablet. Whoosh! Bumalik si Martial Emperor Shi-Chi sa loob ng ilang paghinga. May hawak siyang malaking bato sa braso. Lawrence, kung malalampasan mo kami dito, siguradong gagantimpalaan ka ni Master. Salamat, Master, tugon kaagad ni Lawrence habang kinuha niya ang bato. Gayunpaman, sa loob-loob niya, hinamak niya ang kanyang amo. Anong uri ng gantimpala ang maaaring ibigay sa kanya ni Martial Emperor Shi-Chi? Hindi ibibigay sa kanya ni Martial Emperor Shi-Chi ang tablet kahit anong mangyari. Sa kabutihang palad, nakuha niya ang tablet gamit ang kanyang sariling kakayahan. Matapos ibigay ang bato kay Lawrence, itinaas niya ang kanyang braso at lumitaw ang isang saber sa kanyang kamay. Whoosh! Whoosh! Pagkatapos ng higit sa 10 paghinga, lumitaw sa kanyang mga kamay ang isang tablet na mukhang katulad ng Devil Seal tablet. Ibinigay ni Lawrence ang 2 peking Devil Seal tablets kay Martial Emperor Shi-Chi at nakangiting nagtanong, Guro, ano sa palagay mo? Walang ideya si Martial Emperor Shi-Chi na ang tunay na Devil Seal tablet ay pinalitan ng peke. Habang inihahambing niya ang parehong Devil Seal tablets, nagliwanag ang kanyang mga mata. Parehas lang. Parehas talaga sila. Kahit ako ay hindi masasabing peke ito kung hindi ko pa nakita ang tunay, bulalas ni Martial Emperor Shi-Chi habang tinitingnan ang peking Devil Seal tablet na pinalitan ni Lawrence at ang kagagawa lang niya. Guro, ibigay natin ang peking tabletang ito sa ginang. Hindi ako sasama sa iyo. Papasok ako sa closed door cultivation ngayon para maiangat ko ang aking cultivation base upang makapaglingkod ng mas mahusay sa master, magalang na sabi ni Lawrence habang nakatingin kay Martial Emperor Shi-Chi. 12:19. Ham! Tumanggaw si Martial Emperor Shi-Chi. Hindi naman siya naghinala. Kasunod nito, nawala siya sa harapan ni Lawrence. Hindi niya pinaghihinalaan si Lawrence. Natural, ito ay dahil hindi niya akalain na maghanda si Lawrence ng isang peking Devil Seal tablet ng maaga, naghihintay ng pagkakataon na gumawa ng panluloko. Ang kasabihang Mantis stalks the cicada, unaware of the oriole behind, ay perpekto para ilarawan ang sitwasyong ito. Natural, si Martial Emperor Shi-Chi ang Mantis. Nang makita ni Lawrence na umalis si Martial Emperor Shi-Chi, napuno ng pananibik ang kanyang mukha habang huminga siya ng malalim. Gayunpaman, hindi nagtagal ay kumalma na naman siya. Kailangan kong umalis sa Lost Stone Forest ngayon at pumunta sa isang lugar kung saan hindi ako mahahanap ni Master para mapag-aralan ko ang tablet na naiwan ni Alvin, naisip ni Lawrence sa kanyang sarili bago siya nagmamadaling lumabas at umalis sa Lost Stone Forest. Lumipad siya pahilaga sa bilis ng kidlat pagkatapos umalis sa Lost Stone Forest. Wala siyang lakas ng loob na mag-antala.
Kailangan kong umalis sa malayong lugar bago matuklasan ni Master na peke ang tablet. Kung hindi, tiyak na papatayin niya ako. Ang pressure mula doon ay nagbigay kay Lawrence ng lakas upang tumakbo para sa kanyang buhay. Bagamat siya ang direktang disipulo na higit na pinahahalagahan ni Martial Emperor Shi-Chi, hindi magpapakita ng awa si Martial Emperor Shi-Chi tungkol sa bagay na ito. Walang sino man ang dapat makasakit sa pagmamataas ng isang Martial Emperor. Sa malawak na Lost Stone Forest, walang nakakaalam tungkol sa pag-alis ni Lawrence, kabilang ang Martial Emperor Shi-Chi. Senior Hugo. Hinawakan ni Martial Emperor Shi-Chi ang peking Devil Seal tablet na ginawa ni Lawrence at ibinigay ito kina Hugo at Irish. Ito na ba? Tanong ni Hugo. Tumango si Irish. Hindi niya napansin na peke ang Devil Seal tablet at agad itong inilagay sa kanyang spatial ring. Kung naayos na, isasama kita para hanapin ang Kuya Alvin mo, sabi ni Hugo kay Irish. Salamat, Master. Agad na nagpasalamat sa kanya si Irish. Iyon ang kondisyong pinangalanan ni Irish kapalit ng pagiging disipulo ni Hugo. Ngumiti si Hugo sa kasiyahan at umalis kasama si Irish. Dalawang maapoy na pulang silhouette ang nawala sa harap ng mga mata ni Martial Emperor Shi-Chi. Gaman ang pakiramdam niya na parang may natanggal sa kanya. Maya-maya pa ay sumili ang isang malabong ngiti sa kanyang mukha. Nagawa kong itago ang tablet sa akin pagkatapos ng lahat. Sa sandaling malaman ko ang tablet, hindi ko na kailangang matakot kay Hugo, bulong ni Martial Emperor Shi-Chi sa sarili habang kumikinang ang kanyang mga mata. Bilang isang Martial Emperor powerhouse sa Cloud Continent, ipinagmamalaki ni Martial Emperor Shi-Chi. Bagamat kinailangan niyang magpakumbaba sa harap ni Hugo dahil natatakot siya sa lakas ni Hugo, hindi niya maiwasang maramdaman na naapakan ang kanyang pride. Guru! Sa sandaling ito, ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor na kanina pa nakamasid sa gilid ay lumapit kay Martial Emperor Shi-Chi. Mukha silang natarante nang tanungin nila ang background ng lalaking nakasuot ng pulang damit. Noong si Hugo ay nasa Cloud Continent pa, ako ang kanyang disipulo. Ako ay isang 9th level Martial Monarch powerhouse lamang habang siya ay isang Martial Emperor, dahan-daang sabi ni Martial Emperor Shi-Chi, kumikinang ang kanyang mga mata. Freewa. Nagulat ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor nang marinig nila ang mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang may-ari ng Lost Stone Forest, si Martial Emperor Shi-Chi, ay minsang naging disipulo ng matanda na nakasuot ng pulang damit. Guru, ikaw ba ay direktang disipulo niya? Tanong ng isa sa mga direktang alagad ng Martial Emperor. Hindi. Sa kanya, hindi ako naging kasing galing ng kanyang tatlong direktang disipulo. Kaya hindi niya ako kinuha bilang direktang disipulo niya. Umiling si Martial Emperor Shi-Chi. May hinanakit sa boses niya nang magsalita siya. Ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor ay natigilan matapos makinig sa mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Akala ng matandang nakasuot ng pulang damit ay hindi sapat ang kanilang Panginoon noon at ayaw niyang kunin ang kanilang Panginoon bilang kanyang direktang disipulo. Dapat niyang pagsisihan ito ngayon. I bet hindi niya inaasahan na makapasok ka sa Martial Emperor stage at maging isang kahangahangang Martial Emperor powerhouse sa Cloud Continent, sabi ng isa sa mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Hindi ko rin akalain na makakalusot ako sa Martial Emperor stage. Pero, wala siyang pinagsisisihan dahil lahat ng tatlo niyang direktang disipulo ay nakalusot sa Martial Emperor stage bago ako nakapunta, sabi ni Martial Emperor Shi-Chi. Natahimik ang dalawang direktang disipulo ng Martial Emperor matapos marinig ang mga salita ni Martial Emperor Shi-Chi. Napagtanto nila kung gaano kakilakilabot ang matanda na nakasuot ng pulang damit nang malaman nilang tatlo sa kanyang mga direktang disipulo ang nakapasok sa Martial Emperor stage bago dumating ang kanilang master, Martial Emperor Shi-Chi. Kung ganoon nga, gaano siya kay-tekot noon? Mahirap para sa kanila na isipin iyon. Samantala, isang silhouette ang bumaba sa isang luntiang lambak sa isang bulubundukin malapit sa isang malaking lungsod sa gitnang sona ng Inner Land sa Cloud Continent.
Ang silhwete ay nakatayo sa lambak na may itim na ambon na nakapalibot sa kanya, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Naging sanhi ito ng paglipad ng mga ibon at pagtakbo ng mga mababanges na hayop para sa kanilang buhay. Isa itong binata na naka-purple. Kumpara sa mga ordinaryong tao, mayroon siyang malademonyong mahabang kulay ube na buhok na lumilipad kahit walang hangin. Parang mga ahas na namimilipit. Nagbigay ito ng goosebumps sa mga tao. Bukod doon, ang kanyang mga mata ay namumula, iba sa mga ordinaryong tao. Para siyang Shiren na uhaw sa dugo na kagapang lang palabas ng impyerno. 3 araw na. Sa wakas nakahanap na ako ng disenteng lugar. Sa sandaling ito, isang malakas at masiglang boses ang tumunog sa ulo ng binata na nakasuot ng lila. Ngayon ay sisipsop ko ang natitirang soul remnant energy sa katawan ng batang ito. Ngunit kapag natapos ko na ang pag-absorb ng soul remnant energy, ang batang ito ay hindi na magkakaroon ng access dito. Kawawang bata. Habang patuloy na nagdadaldal ang boses, pinalibutan ng itim na ambon ang katawan ng binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa lambak bago ito hinaila sa kanyang katawan at sa kanyang ulo. Matagal siyang nakatayo nang walang anumang ekspresyon sa mukha. Gayunpaman, ang kanyang mahabang lilang buhok at pulang mga mata ay kumukupas. Sa wakas ay nagmukha na siyang tao matapos ang kanyang buhok at mga mata ay naging itim. Sa wakas tapos na akong i-absorb. Nasira ang kaluluwa ng batang ito. Magiging dummy ba siya? Muling tumunog ang malakas na boses makalipas ang 15 minuto. Gayunpaman, hindi na ito masayahin. Ang isang nasirang kaluluwa ay isang seryosong bagay. Kung ito ay menor de edad, ang isa ay mawawala ang kanilang memorya. Kung ito ay malubha, ang isa ay magiging isang dummy o mahuhulog sa isang pagkawala ng malay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Magiging walking dead na siya. Kakaiba, napaka-kakaiba. Anong klaseng halimaw ang batang ito? Ang kanyang kaluluwa ay nagpapanumbalik sa sarili. Kung titingnan ng bilis, siya ay ganap na gagaling sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Nagsimulang magsalita muli ang boses, nabawi ang saya. Sa sandaling ito, ang binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa lambak na may nakapirming ekspresyon sa kanyang mukha sa wakas ay gumalaw. May bakas ng buhay sa kanyang bakanting mga mata ngayon, nagsimulang bumalik ang mga kulay sa kanyang mapatla at nagyelo na mukha. Bahagyang inunat ng binata na naka-purple ang kanyang manhid na katawan at ibinuka ang kanyang mga braso. Walang emosyon niyang ungol, sino? Sino nga ba ako? Paano ko malalaman kung sino ka? Halos sa sandaling magsalita ang binata na nakasuot ng lila, isang malakas na boses ang tumunog sa kanyang ulo. Ang pagkagulat ay naging sanhi ng pagbabago ng kanyang ekspresyon. Sino ka? Bakit ka nasa loob ng katawan ko? Nanlaki sa gulat ang mga mata ng binata na nakasuot ng lila. Bakit ka nagpapanik? Kung ang isang santong tulad ko ay gustong samantalahin ka, kanina ka pa namatay. Ikaw na walang utang na loob na bata. Kung hindi dahil sa akin, patay ka na sana, sabi ng malakas na boses na may hatol. Ibig mong sabihin, niligtas mo ako. Napataas ang kilay ng binata na nakasuot ng purple nang marinig ang sinabi ng boses. Ipinilig niya ang nahihilo niyang ulo. Ako. Hindi ko. Maalala. Ito ay normal. Ang iyong kaluluwa ay nasira. Magiging kakaiba kung maaalala mo ang lahat, muling nagsalita ang malakas na boses. Sirang kaluluwa. Lumaki muli ang binata na naka-purple. Ang aking kaluluwa ay nasira. Hindi ko matindaan kung sino ako, at hindi ko rin matindaan na iniligtas mo ako. Ayon sa mga alaala na natitira sa akin, ang isang nasirang kaluluwa ay hindi isang bagay na mabuti. Kalokohan. Siyempre, hindi maganda? Naiinis na sabi ng malakas na boses, pero dahil alam mong hindi maganda ang pagkakaroon ng broken soul, ipinapakita nito na hindi pa tuluyang nawala ang memorya mo. Selective amnesia lang. Naturally, ang tao ay walang kontrol sa kung ano ang naaalala niya. I think I remember. Fused profundity, sword profundity. Nasaan ang origin energy ko?
Napakunot ang noo ng binata na naka-purple ang nakasuot ng 5 kulay na enerhiya at mabangis na sword energy mula sa kanyang katawan. Parang napansin niya na may mali. Ang iyong dantian ay naputol. Natural, ang origin energy na nakaimbak sa iyong dantian ay nawala din, sabi ng malakas na boses. Naputol ang dantian ko. Bulong sa sarili at napakunot ang noo ng binata na nakasuot ng lila matapos marinig iyon. Mukhang hindi rin ito maganda. Pero, sa tingin ko, madaling ayusin ang isang naputol na dantian. Madali. Oo, tama. Ang pinakamahusay na healing medicinal pill sa iyong munting mortal continent ay acquired medicinal pills lang. Gusto mo bang ibalik ang iyong dantian ng walang innate medicinal pills? Siguradong nananaginip ka. May panghahamak sa malakas na boses. Innate medicinal pills. Sa palagay ko hindi ito tinatawag na innate medicinal pills. Isipin ko, sa tingin ko ito ay tinatawag na royal grade resurrection pills. Oo. Ito ay royal grade resurrection pills. Isang medicinal pill na bote ang lumitaw sa kamay ng binata na nakasuot ng lila habang bumubulong sa sarili. Binuksan niya ang bote ng medicinal pill at ibinuhos sa kamay niya ang medicinal pill. Ang halimuyak ay kumalat sa buong lambak at umaakit ng maraming ibon at mababangges na mabangis na hayop. Bagamat dumating sila, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit sa binata na nakasuot ng lila. Ito ay dahil sa 5 kulay na enerhiya at transparent na sword energy na nakapalibot sa katawan ng binata na nakasuot ng lila. Pinilit sila nito ng husto, kaya naman natakot silang lumapit. Innate medicinal pill. Sa sandaling ito, muling tumunog ang boses. Maririnig sa boses ang pagkagulat. 12:20. Tiningnan ng binata na nakasuot ng purple ang 10 medicinal pill na nasa kamay niya at agad itong isinubo sa kanyang bibig ng walang sabi-sabi. Nilunok niya ang mga ito pagkatapos nguya ng ilang beses. Kumakain ka ng mga tabletang iyon na parang wala lang. Parang baka nangumunguya ng pianis. Saway ng malakas na boses. Halatang hindi nito kinaya ang paraan ng pag-inom ng naka-purple na binata ng mga gamot na table task. Anak, isa ka lang mortal stage martial cultivator mula sa mortal continent, saan mo nakuha ang innate medicinal pills? Tanong ng malakas na boses pagkatapos. Mortal stage martial cultivator. Nalilitong tanong ng binata na nakasuot ng lila, ano iyon? Ang mortal stage martial cultivator ay isang martial cultivator tulad mo na nasa mortal na kaharian pa rin. Mortal stage martial cultivator ay ikinategorya sa acquired stage martial cultivators at innate stage martial cultivators, sabi ng malakas na boses. Hindi ko pa narinig iyon. Umiling ang binata na nakasuot ng lila. Ang yugto ng paglilinang ay dapat na iba para sa mga tao sa mortal continent. Paano ninyo pinag-iiba ang mga yugto? Tanong ng malakas na boses. Mga yugto ng paglilinang. Kumunat ang noo ng binata na naka-purple, tila nag-iisip ng mabuti. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at sinabi niya, naaalala ko na ngayon. Mayroong 10 antas sa mga yugto ng paglilinang. Nariyan ang yugto ng pag-aayos ng katawan, yugto ng pagbubuo ng pangunahing yugto ng pinagmulan. Maghintay. Bago pa man matapos magsalita ang binata na nakasuot ng lila, naputol siya ng malakas na boses na nagsalita na may bahid ng inis, ayokong marinig ang lahat ng 10 yugto. Sabihin mo sa akin, anong yugto ang kailangan ng isang martial cultivator para makakalipad? Lumipad. Saglit na nag-isip ang binata na nakasuot ng purple at bangulong, naaalala ko na kailangan nating mag-cultivate sa void prying stage para makakalipad. Pagkatapos makapasok sa void prying stage, kailangan tayong tamaan ng kidlat o kung ano man. Ito ang parusang kulog mula sa itaas, ang 6-9 heavenly tribulation. Inis na sabi ng malakas na boses. Hininaan nito ang boses habang sinasabi, ibig sabihin, ang tagumpay mula sa acquired stage hanggang innate stage dito ay ang tagumpay sa ilang void prying stage sa mortal continent. Kung hindi ako nagkakamali, ang iyong void prying stage ay katumbas ng innate spirit refinery stage sa Dao Martial Saint Land.
Ang mga martial cultivator sa yugtong ito ay nasa pinakamababang antas sa mga innate martial cultivator, dahan-daang sabi ng malakas na boses. Ano ang innate spirit refinery stage? Curious na tanong ng binata na nakasuot ng purple. Ito ang pinakamababang yugto ng 6 innate stage para sa isang martial cultivator, sabi ng malakas na boses. 6 na katutubong yugto. Na-curious naman ang binata na naka-purple. Anak, kung hindi ako nagkakamali, ang iyong mortal continent ay may 6 na yugto na nagsisimula sa void prying stage, tama ba? Tanong ng malakas na boses. Oo. Tumango ang binata na nakasuot ng lila. Pagkatapos ng void prying stage ay ang void initiation stage, void interpretation stage, void transformation stage, martial monarch stage, at martial emperor stage. Tama, tinatawag itong void prying stage ng mga tao mula sa mortal continent. Sa Dao Martial Saintland, ang void prying stage ay katumbas ng pinakamababang yugto sa 6 innate stage, ang innate spirit refinery stage. Hindi mahalaga kung ito ay isang martial cultivator o isang Dao cultivator. Kapag nakapasok na sila sa innate stage, kailangan nilang dumaan sa 3 yugto. Ang Spirit Refinery Energy Transformation, Energy Refinery God Transformation, at God Refinery Void Restoration para maging isang santo at itapon ang kanilang mortalidad. Sa Dao Martial Saintland, ang 6 innate stage ay ang Innate Spirit Refinery Stage, Innate Energy Transformation Stage, Innate Energy Refinery Stage, Innate God Transformation Stage, Innate God Refinery Stage, at Innate Void Restoration Stage. Kung hindi ako nagkakamali, ang 6 na yugtong ito ay dapat nakatumbas ng 6 na yugto ng paglilinang na sinabi mo sa akin kanina. Pareho lang sila. Magkaiba lang sila ng pangalan, sabi ng malakas na boses. Halimbawa, ang taong pumutol sa dantian mo at kumuha ng Devil Seal tablet mo, isa siyang Innate Void Restoration Stage Martial Cultivator. Dapat siyang tawaging Martial Emperor o kung ano sa mortal continent mo, patuloy na sabi ng malakas na boses. Pinanggal niya ang dantian ko. Nang marinig iyon ng binata na naka-purple, natarante siya sa simula. Gayunpaman, tila may naalala siya pagkaraan ng ilang sandali. Mukha siyang mabangis habang ang 5 kulay na enerhiya at sword energy ay dumagundong sa kanyang katawan. Freewa! Freewa! Habang lumilitaw ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng ulo ng binata na nakasuot ng lila, nagtakbuhan ang mga ibon at mababanges na hayop na nagtipon-tipon sa lambak. Nawala sila sa isang kisap mata. Lumitaw sa itaas ng ulo ng binata na nakasuot ng lila ang mga silhouette ng 5 sinaunang itim na dragon. Ito ay marilag at nakakalindol. Sa Cloud Continent kung saan namumuno ang mga powerhouse, pinuputol ang mas pahirap ng dantian ng isang tao kaysa mamatay. Alam mo ba kung sino ang pumutol sa dantian ko? Hindi ko na matindaan, malamig na tanong ng binata na naka-purple. Hindi ba't sinabi ko na sayo? It's a fellow at the Innate Void Restoration Stage. Kahit na mahina siya, mas mahina ka sa kanya. Ang iyong dantian ay pinuputol sa isang tabi, kahit na hindi ka makakapantay sa kanya. Muling umalangaw-ngaw ang malakas na boses sa isipan ng binata na nakasuot ng lila. Kahit ano paman, may sama ng loob ako. Balang araw, hahayaan ko siyang matikman kung ano ang pakiramdam ng maputol ang kanyang dantian, sabi ng binata na nakakunot ang noo. Bagamat maraming bagay ang hindi niya maalala, tumatak ng malalim sa kanyang isipan ang sama ng loob na maputol ang kanyang dantian. At saka, hindi mo sinabi sa akin kung sino ka. Bakit ka nasa loob ng katawan ko? Hindi nagtagal ay nagtanong ang binata na naka-purple. Hindi mo malalaman kung sino ako kahit nasabihin ko sa iyo. Ngunit dapat akong magpasalamat sa iyo. Kung hindi mo ginamit ang Soul Remnant Energy sa Devil Seal tablet, at hindi naputol ang dantian mo, dahilan para mawala ng kontrol ang tableta, hindi ako makakatakas. Bakas ang takot sa malakas na boses habang nagsasalita ito. Natatakot ito sa Devil Seal tablet. Dumating dito ang binata na nakasuot ng lila pagkatapos umalis sa Lost Stone Forest. Bagamat nagkamalay siya na ngayon si Alvin na halos nawala ng alaala dahil sa kanyang nasirang kaluluwa.
Tinanong niya ang boses sa kanyang ulo, nalilito, Devil Seal Tablet. Ano iyon? Ilang beses mong ginamit ang Soul Remnant Energy sa Devil Seal Tablet, at wala kang ideya kung ano ang Devil Seal Tablet. Saglit na huminto ang malakas na boses bago ito nagpatuloy sa pagsasalita, halos nakalimutan kung nawala ang isang bahagi ng iyong memorya. Parang hindi mo na maalala ang iyong memorya tungkol sa Devil Seal Tablet. Di nagtagal, nalaman ni Alvin kung ano ang Devil Seal Tablet mula sa may-ari ng malakas na boses. Nalaman niyang naiwan niya ang Devil Seal Tablet bago siya nawala ng alaala. Bakit hindi mo ako hinayaang kunin ito kung napakalakas nito? Tanong ni Alvin, medyo galit. Dahil ayaw ko. Maikli at simple ang tugon ng malakas na boses. Hindi nakaimik si Alvin. Paano kita haharapin? Tanong ni Alvin pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan. Ang pangalan ng pamilya ay Wang, at ang pangalan ko ay isang salitang Bart. Paano ito? Hindi ba ito isang dominanteng pangalan? Tuwang-tuwang tanong ng may-ari ng malakas na boses, si Bart Wang. Bastard. Tumango si Alvin pagkatapos marinig iyon. You brat. Si Bart ito, hindi bastard. Iniinis mo ako. Kung hindi sa katotohanan na isa lang akong kaluluwa ngayon, tiyak na papatayin kita. Galit na sabi ni Bart. Well, bastard, inosenteng sabi ni Alvin. Hindi niya nakita ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ay ba? Ibig sabihin ay dominanti. Parang nagngangalit si Bart. Sige, hindi na kailangang sumigaw. Bastard pa rin ang pangalan mo kahit anong pilit mo, sabi ni Alvin na nakakunot ang noo. Medyo nalungkot siya. Bastard, alam mo ba kung sino ako, at ano ang pangalan ko? Kahit na unti-unti kong naaalala ang mga bagay-bagay, hindi ko maalala kung sino ako. Hindi ko alam. Galit na sabi ni Bart. Hindi mo ba nabanggit na 3 beses kung ginamit ang Devil Seal Tablet? Nakatira ka sa tablet, hindi ba dapat kilala mo ako? Tanong ni Alvin. Ngumisi si Bart at inis na sinabi, Emph. Alam ko lang kapag gumagamit ka ng Devil Seal Tablet. Wala akong ideya kung ano ang nangyari sa iyong pang-araw-araw na buhay. Sa tingin mo ba alam ko ang lahat ng nangyayari sa labas nang ako ay nakulong sa Devil Seal Tablet? Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nakalimutan ko pa nga kung sino ako. Ayos na ang dantiyan ko, sabi ni Alvin. Nagningning ang kanyang mga mata nang mapagtantong na ibalik na ang kanyang dantiyan. Isang wave ng origin energy ang pinakawalan at nabuo ang core sa kanyang dantiyan. Core formation. May naalala lang ako. Something about my previous cultivation base. I was once a 4th level martial monarch martial artist. Marahan na bumulong si Alvin habang itinataas niya ang kanyang braso. Isang mahinang origin energy ang lumitaw habang inalog-alog niya ang kanyang braso at naging 5 kulay na enerhiya sa isang kisap mata. Kasunod nito, naging 5 kulay na 3 talampakan ang haba na talon na naglabas ng mabangis na aura. Ito. Parang ang fused profundity at sword profundity. Hindi lang ganap na naibalik ang kanyang dantiyan, ngunit mas mabilis na bumabalik sa kanya ang kanyang alaala pagkatapos niyang ubusin ang bote ng Royal Grade Resurrection Pills. Anak, saan mo nakuha ang innate medicinal pills na nainom mo kanina? Mas mabilis ang pag-recover ng iyong kaluluwa ngayon. Ilang sandali lang ay gumana ang mga pills. Kung magpapatuloy ito, wala pang 3 hanggang 5 taon, hindi hihigit sa 1 taon, ganap kang gagaling, nagulat na sabi ni Bart. Hindi sumagot si Alvin kay Bart. Sa halip, nakakunot ang noo niyang sinabi, Bastard, pwede bang umalis ka sa katawan ko? Nakaramdam siya ng pagkabalisa na may nakatira sa loob niya. Brat, sa tingin mo gusto kong manatili sa iyong katawan? Inis na sabi ni Bart. Nararamdaman niya ang pang-aalipusta sa boses ni Alvin. Sa tingin mo ba pipiliin kong manatili sa iyong katawan kung mayroon akong ibang mapupuntahan? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, kung wala ako, napatay ka sana ng nakalulungkot na Soul Remnant Energy sa Devil Seal Tablet. Dapat mong malaman na kaya kung sakupin ang iyong katawan at panoorin ang iyong kaluluwa noong panahong iyon, sabi ni Bart.
Gayunpaman, may isang bagay na iniwan niya. Ang dahilan kung bakit hindi niya kinuha ang katawan ni Alvin ay dahil sa mababang pagtingin niya sa katawan ni Alvin. I see. Ibig sabihin dapat magpasalamat ako sa'yo. Marahan na bamulong si Alvin habang tumatango. Siyempre dapat mong pasalamatan ako, sabi ni Bart. Ha! Salamat, bastard, pinasalamatan siya ni Alvin na parang sinadya niya ito at tumango. Brat, sinasabi ko sa iyo isa pang beses. Bastard ang pangalan ko, hindi Bart. Hindi, bastard ang pangalan ko, hindi Bart. Hell, no, my. Si Bart na galit ay patuloy na nagkakamali sa kanyang pangalan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.